Sumabog ang salamin ng emergency room nang tumama ang katawan ng isang lalaki dito. Duguan ang ulo at tila wala ng malay, at kasunod nito ang sigawan ng mga tao sa loob ng ospital sa Quezon City. Duk! Duk! Tulungan niyo siya! Habang ang amoy ng antiseptic at dugo ay naghalo sa hangin na parang biglang kumapal ang gabi kahit tanghaling tapat pa lang, at si Draw. Elisa Ramos, na noon ay nakatayo sa tabi ng isang matandang pasyente na kinakausap niya ng mahinahon, ay napalingon, napahigpit ang hawak sa clipboard, at sa isang iglap ay nagbago ang tono ng kanyang mukha mula sa kalmadong propesyonal tungo sa alertong puno ng tensyon. Anong nangyari? Tanong niya habang lumalapit, ang tsinelas ng isang bantay sumasayad sa basang sahig, ang fluorescent lights nanginginig sa itaas na parang may sariling kaba, at nang makita niya ang lalaki, natigilan siya, hindi dahil sa sugat kundi dahil kilala niya ito, Marco. Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng at parang may kumalabit sa kanyang dibdib, isang alaala na matagal na niyang pilit nililibing, habang ang nurse na si Jessa ay agad sumigaw, BP dropping. Pulse weak, at ang isa pang intern ay nagmamadaling kumuha ng gurney, at si Elisa, kahit nanginginig ang kamay, ay kumilos, ipasok sa trauma bay, bilisan niyo. Ngunit sa loob-loob niya, may bumubulong, bakit siya nandito, bakit ngayon, matapos ang 5 taon, at habang itinutulak nila si Marco papasok, ang dugo nito tumutulo sa sahig, bumubuo ng manipis na linya na parang trail ng isang lihim na hindi pa nabubunyag, at ang mga mata ni Elisa ay saglit na napapikit, ngunit hindi siya pwedeng magpahinga, hindi dito, hindi ngayon, dahil may buhay na nakataya, at may nakaraan na pilit bumabalik, intubate na, utos niya, at habang ginagawa nila iyon, napansin niya ang isang tato sa pulso ni Marco, ang parehong simbolo na nakita niya noong gabing nawala ang kanyang kapatid, si Ana, isang gabing nagbago ng lahat, isang gabing hanggang ngayon ay hindi pa niya natatanggap ang katotohanan, at ang tunog ng monitor ay biglang naging mas malakas, beep, 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 na parang binibilang ang oras na natitira hindi lang sa pasyente kundi sa mga sikreto na malapit ng sumabog. Doc, may id siya, sabi ni Jessa habang inaabot ang wallet, at si Elisa, kahit ayaw, ay kinuha ito, ang balat niya nanlalamig, at nang buksan niya, nakita niya ang isang litrato, hindi lang si Marco, kundi si Ana, nakangiti, buhay, parang walang nangyaring masama, at doon nagsimulang gumuho ang kontrol ni Elisa, hindi sa labas kundi sa loob, dahil kung buhay si Ana noon, bakit siya nawala, bakit walang nakakaalam, at bakit si Marco ang nasa harap niya ngayon, halos patay, at sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking nakatayo sa labas ng tahimik lang, nakatingin, nakabarong kahit hindi naman okasyon, at ang kanyang mga mata ay hindi sa pasyente nakatutok kundi kay Elisa, parang may hinihintay siyang mangyari, parang alam niya ang susunod na hakbang, at si Elisa, kahit abala, ay naramdaman ang titig, parang may biglang lamig na dumaan sa kanyang likod, ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling, at sa loob ng trauma bay, ang hangin ay mabigat, ang mga utos nagiging mas mabilis, charge na 200, clear. At ang katawan ni Marco ay bahagyang umangat sa electric shock, at sa sandaling iyon, bumukas ang mata nito, bahagya lang, ngunit sapat para makita ni Elisa ang takot, at marinig ang isang salita na halos hindi lumabas sa labi, Ana, at doon, tumigil ang oras para kay Elisa, dahil ang pangalan na iyon ay hindi dapat binabanggit, hindi dito, hindi sa ganitong paraan, at ang kanyang utak ay biglang nagbalik sa isang madilim na eskinita sa tondo 5 taon na ang nakalipas, kung saan huling nakita si Ana, nakasuot ng simpleng t-shirt, may dalang eco bag, papauwi galing palengke, at may isang tricycle driver na nagsabing may sumunod sa kanya, ngunit walang nakakita kung sino, at ang barangay blotter ay puno ng tanong ngunit walang sagot, at ang pamilya nila ay unti-unting nagkawatak-watak dahil sa hiya at utang na loob sa mga taong tumulong ngunit wala ring naibigay na malinaw na direksyon, at si Elisa, bilang panganay, ay pinilit maging matatag, nag-aral pa lalo, naging doktor, parang iyon ang paraan niya para may kontrol sa isang mundong wala naman talagang kasiguraduhan. Ngunit ngayon, sa harap ng katawan ni Marco, ang lahat ng kontrol na iyon ay parang buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri, at ang mga nurse ay hindi alam ang bagyo sa loob niya. Doc, nawawala ulit pulse. Sigaw ni Jessa, at si Elisa ay napabalik sa kasalukuyan, CPR, now. At habang pinipindot niya ang dibdib ni Marco, bawat push ay parang suntok sa kanyang sariling konsensya, dahil may parte sa kanya na gustong mabuhay ang lalaking ito,
at may parte na gustong malaman kung ano ang ginawa nito, at may parte na natatakot sa sagot, at sa labas ng ang lalaking nakabarong ay tumalikod sandali, naglakad papunta sa isang madilim na sulok ng hallway kung saan ang ilaw ay kumikislap, at doon niya inilabas ang cellphone. Gumalaw na siya, bulong niya sa kabilang linya, ang boses malamig, kontrolado, oo, siya na ang bahala, at sa kabilang dulo ay may maikling katahimikan bago sumagot ang isang babae, siguraduhin mong hindi siya magsasalita, at ang lalaki ay ngumiti ng bahagya, hindi na kailangan, malapit na rin naman, at ibinaba niya ang tawag, habang sa loob ng ang makina ay biglang nag-flatline, isang mahabang tunog na parang sirena ng wakas, at ang mga kamay ni Elisa ay huminto sa ere, hindi agad bumaba, parang ayaw niyang tanggapin ang nangyari, at ang mga nurse ay napatingin sa kanya, naghihintay ng desisyon, dahil siya ang doktor, siya ang may huling salita, ngunit sa loob niya, siya ay kapatid muna, isang kapatid na matagal nang naghahanap ng sagot, at ngayon ay baka mawawala na naman ang pagkakataon, at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, continue, utos niya, kahit alam niyang lampas na sila sa oras, kahit alam niyang may protocols, dahil ang laban na ito ay hindi lang para sa buhay ni Marco kundi para sa katotohanan na matagal nang nakabaon, at habang ipinagpapatuloy nila ang CPR, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ang ilaw sa itaas parang lumalabo, at ang mundo niya ay umiikot sa isang tanong, anong ginawa mo sa kapatid ko, Marco? At sa gitna ng paulit-ulit na pagdiin sa dibdib, ang mga alaala ay naglalabasan, ang huling tawag ni Ana, ang pagtawa nito, ang simpleng ate, uuwi na ako, na naging huling linya bago ang katahimikan, at ang guilt na hindi niya nasando, na hindi niya naprotektahan, na hindi niya nagawang maging sapat, at ngayon, may pagkakataon siyang malaman ang totoo. Ngunit kapalit ay ang paglabag sa mga panuntunan bilang doktor, at ang kanyang utak ay naglalaban, etika laban sa dugo, propesyon laban sa pamilya, at sa huli, ang kanyang mga kamay ay hindi huminto, dahil minsan, ang tama ay hindi malinaw, at ang mali ay hindi madaling tanggapin, at sa labas, ang lalaking nakabarong ay muling sumilip, at sa kanyang mga mata ay may bahagyang pagkainip, parang may oras din siyang hinahabol, at sa dulo ng hallway, may isang pulis na paparating, dala ang isang folder, ang kanyang mukha seryoso, parang may balitang hindi magugustuhan ng sinuman, at habang papalapit siya sa ang mga paa niya mabigat, dahil alam niya na ang pangalan na nasa folder ay may koneksyon sa isang lumang kaso na hindi pa sarado, isang kaso ng pagkawala, isang kaso na may bahid ng kapangyarihan at pera, at ang pangalan ng pamilya na sangkot ay hindi basta-basta, isang pamilya mula sa Forbes Park na kilala sa politika at negosyo, at ang lalaking nakabarong ay bahagi ng mundong iyon, at si Elisa, sa loob ng ay walang ideya na ang laban niya ay hindi lang personal kundi papasok sa isang mas malalim na gulo na maglalagay sa kanya sa pagitan ng katotohanan at panganib, at habang ang monitor ay biglang nagpakita ng isang mahina ngunit malinaw na beep, isang senyales ng pagbabalik ng pulso, ang lahat ay napahinto sandali, at si Elisa ay napalingon, ang kanyang mata puno ng pag-asa at takot, dahil ang pagbabalik ng buhay ni Marco ay simula pa lamang ng isang mas malaking bangungot, at sa sandaling iyon, ang pinto ng ay bumukas, at ang pulis ay pumasok. Sino si Dra? Ramos, tanong niya, at si Elisa, kahit pagod, ay sumagot, ako, at ang pulis ay nag-abot ng folder, may kailangan po kayong malaman tungkol sa kapatid ninyo, at ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na muling bumaon sa sugat na hindi pa naghihilom, at ang mundo ni Elisa ay muling nagbago, sa loob lamang ng ilang minuto, mula sa isang doktor na gumagawa ng tungkulin tungo sa isang babae na haharap sa katotohanang matagal na niyang tinatakasan, at habang ang beep ng monitor ay patuloy, ang kwento ay nagsisimula pa lamang. At habang ang beep ng monitor ay patuloy, ang kwento ay nagsisimula pa lamang. Hindi agad inabot ni Elisa ang folder. Nakatitig lang siya roon na parang isang simpleng carton na may papel sa loob ay may bigat ng isang bangkay. Nanginginig ang dulo ng mga daliri niya. Ramdam niya ang malagkit na pawis sa loob ng gloves, ang bahagyang pangingilo ng balikat niya mula sa ilang minutong CPR, ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib niya na pilit niyang kinokontrol para hindi mahalata ng mga tao sa paligid na ang doktor na ito, na sanay magdesisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, ay muntik nang mawala ng lakas dahil lamang sa isang apelyido at isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig mula sa bibig ng iba. Doc, maingat na tawag ni Jessa. Stable na po siya for now, pero critical pa rin. Napakurap si Elisa. Bumaling siya kay Marco.
Naka-intubate na ito, mapatla, may dugo pa sa gilid ng tenga, at ang monitor ay may manipis ngunit regular na galaw. Buhay pa. Hindi sapat para gaman ang pakiramdam niya, pero sapat para hindi siya tuluyang lamunin ng desperasyon. Inabot niya ang folder. Ang pulis, si Senior Police Officer Daniel Sarmiento ayon sa nameplate, ay umurong ng bahagya para bigyan siya ng espasyo, ngunit hindi umalis. Alam ni Elisa ang tingin ng mga pulis na ganito. Timpladong awa, may halong pag-iingat, ang tingin ng taong may balita ngunit hindi alam kung paano ito sasabihin ng hindi dudurog ng tao. Binuksan niya ang folder. Unang bumungad ang isang police report na may petsang 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Sa ilalim ng fluorescent light, ang itim na tinta ay tila masyadong malinaw. Unidentified female recovered. Naramdaman niyang kumirat ang batok niya. Bumagal ang paligid. Parang ang ingay ng ay lumayo. Naging humuhuning alingaw-ngaw na lang, habang ang mga mata niya ay mabilis na bumababa sa pahina. Tinatayang edad. Height. Lumang peklat sa kaliwang tuhod. Birthmark sa ilalim ng panga. Napatigil siya roon. Ang birthmark, maliit na hugis patak, si Ana. Hindi pa po final ang identification, mabilis na sabi ni Sarmiento, marahil nakita ang pagbabago ng kulay ng mukha niya. Pero may nakita pong personal effect sa isang storage unit sa Valenzuela. May litrato, ilang lumang resibo, at itong inilabas nito ang isang maliit na evidence pouch. Sa loob ay isang lumang silver ring na may gasgas sa gilid. Napahawak si Elisa sa stainless steel cart sa tabi niya. Nanlamig ang tuhod niya. Ang singsing na iyon ay binili nila ni Ana sa mall sa Cubao noong college pa siya at high school pa lang si Ana. Mumurahing couple ring sana para sa magkapatid, biro pa nila noon, dahil wala naman silang pambili ng mamahaling alahas. Nawala iyon sa araw na nawala si Ana. Hindi niya narinig ang sarili niyang paghinga hanggang sa sinabi niyang, saan ang katawan? At napansin niyang paos ang boses niya, tuyo, parang may buhangin sa lalamunan. Nasa city morgue po, kailangan lang ng formal confirmation. Hindi agad sumagot si Elisa. Lumingon siya kay Marco, may gusto siyang itanong, isiga, ilabas. Buhay ba si Ana ng mga nakaraang taon? Kasama mo ba siya? Ikaw ba ang dahilan? O pareho lang kayong ginamit? Ngunit ang kaharap niya ay isang lalaking halos hindi gumagalaw, at sa kabila ng galit na unti-unting kumakapal sa dibdib niya, hindi pa rin siya makalampas sa propesyon. Pasyente, evidence, posibleng susi, posibleng sinungaling. Sa tabi ng trauma bay, may marahang kalansing ng metal tray. May umuungol na bata sa kabilang cubicle. May amoy ng isopropyl, betadine, pawis ng mga bantay, at kape na lumamig na. Ang ospital ay patuloy na gumagana, walang pakialam sa personal na trahedya ng sinuman, at iyon ang masakit dito. Kahit gumuho ang mundo mo, may susunod pa ring chart, susunod na vital signs, susunod na pasyente. Ma'am, sabi ni Sarmiento, mas mahina na ngayon ang boses, may pangalan pong lumilitaw sa report. Hindi ko po pwedeng sabihin ng basta-basta dito. Pero konektado raw po sa dati ninyong blotter. Napasara si Elisa ng folder. Hindi niya kayang basahin lahat doon. Hindi pa. Hindi habang naroon si Marco. Hindi habang bawat segundo ay parang hinihila siyang pabalik sa gabing hindi niya naisalba ang kapatid. Hintayin mo ako sa consultation room, sabi niya. Tumango ang pulis. Pagkaalis nito, lumapit si Jessa. Doc, papalitan ko na po kayo rito. Kayo na bahala kung ipapaiko natin, pero kailangan po natin ng court. Tumango si Elisa. Saka pinagmasdan ang mukha ni Marco. Mas payat na ito kaysa dati. Noong huli niya itong nakita 5 taon na ang nakakaraan sa labas ng barangay hall, nakasandal lang ito sa motor, nakatingin kay Ana na parang may gustong sabihin ngunit hindi makalapit. Kaarawan ng nanay nila noon. Magulo ang kalye. May videoke sa kanto. May amoy ng inihaw at usok ng tambucho. Hindi niya naalala ang kabuuan ng usapan nila noon, pero naalala niya ang instinct niya. Hindi niya gusto ang titig ng lalaking ito sa kapatid niya. Hindi mapakali, parang may tinatago. At si Ana, na noon ay madalas umiwas ng tingin kapag tinatanong tungkol sa kanya, ay nagsabi lang ng, kaibigan lang, ate. Huwag ka ng owa, kaibigan lang. Ilang buhay na ba ang nasira dahil sa 2 salitang iyon? Itinaas ni Elisa ang kamay niya at hinawakan ng bahagya ang bedrail. Gusto niyang kalugan si Marco kahit alam niyang imposibleng gawin. Sa halip ay lumapit siya,
Yumuko, at nagsalita sa tainga nitong may bahid ng galit na pinipigilan. Huwag kang mamamatay. Hindi pa. Hindi ka pwedeng mauna. Walang sagot, syempre. Ngunit parang gumalaw ang talukap nito. O baka gusto lang niyang maniwala. Lumabas siya ng trauma bay at agad niyang naramdaman ang lamig ng hallway. Nandoon pa rin ang lalaking nakabarong, ngayon ay may hawak ng papel cup ng kape, parang ordinaryong bantay na naghihintay ng balita. Ngunit nang magtagpo ang mga mata nila, alam ni Elisa na hindi ito ordinaryo. Masyadong kalmado, masyadong maayos ang posture, masyadong sanay na maghintay ng hindi napapagod. Kayo po si Dra. Ramos. Tanong nito, may magalang na ngiti na hindi umaabot sa mata. Sino kayo? Diretsyong tanong ni Elisa. Attorney Gabriel Vergara. Bahagya itong yumuko. Counsel ako ni Mr. Marco de Vera. Parang may tumunog na bakal sa utak ni Elisa. De Vera. Hindi Cruz, hindi Santos, hindi kahit anong pangkaraniwang apelyido. De Vera. Ang pamilyang nakita niya sa mga balita noon, sa mga ribbon cutting ng foundation, sa mga litrato kasama ang mga senador, sa malalaking billboard ng real estate sa C5 at BGC. Counsel. Ulit niya. Bakit may abogado ang isang lalaking dinala rito na halos patay? Hindi nabura ang ngiti ni Gabriel. Nasa sitwasyon po siya kung saan marami ang gustong kumuha ng statement. Gusto lang naming tiyakin ang tamang proseso. Ang salitang proseso ay lumabas sa bibig nito na parang napakalinis, ngunit si Elisa, sanay sa ospital at sa gobyerno, ay marunong ng makarinig ng takot sa likod ng formalidad. Hindi pa siya pwedeng kausapin. Alam ko po, humigop ito ng kape. Pero kayo, mukhang marami rin kayong gustong itanong. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tiningnan niya ang sapatos nito, mamahalin ngunit may manipis na talsik ng putik sa gilid. Galing ito sa hindi sementadong lugar o sa madali ang biyahe. Ang cuff ng polo nito ay bahagyang lukot, senyales ng maghapong hindi payapang kilos. At ang kaliwang kamay nito ay walang wedding ring, ngunit may maputlang marka roon, na parang dati ay meron. Maliit na detalye, ngunit ang mga detalyeng iyon ang humihila sa isip ni Elisa palayo sa emosyon. Kapag hindi niya kayang kontrolin ang nararamdaman, kumakapit siya sa obserbasyon. Anong kinalaman ng pamilya de Vera sa kapatid ko? Tanong niya. Sa unang pagkakataon, may bahagyang bitak sa mukha ni Gabriel. Sandali lang, ngunit naroon. Mas mabuting sa tamang lugar natin pag-usapan. Wala na akong interes sa tamang lugar. Pero may interes kayo sa katotohanan. Napatingin siya rito ng mas matalim. Si Gabriel ay hindi umurong. At may mga katotohanan kapag mali ang pinagsabihan ninyo, kayo ang mapapahamak. Tumaas ang init ng dugo ni Elisa. Binabantaan mo ba ako? Inaabisuhan. Sandaling katahimikan. Sa dulo ng hallway, may dumaan na stretcher. May batang umiiyak, may nanay na paulit-ulit ang dasal, Lord, maawa ka. Sa vending machine, may dalawang intern na pinipilit buksan ang stock na tsokolate. Ang buhay ay nagpapatuloy sa mga maliliit na kahibangan nito kahit may malalaking pagbagsak sa isang sulok. Huminga ng malalim si Elisa. Makinig ka sa akin, attorney, sabi niya, mabagal, bawat salita kontrolado. Kung may alam ka sa nangyari sa kapatid ko, huwag mo akong subukang paikutin sa legalismo. Pagod ako, duguan ng pasyente mo, at may pulis na naghihintay ng statement. Wala akong pasensya para sa paligoy-ligoy. Ilang segundo siyang tiningnan ni Gabriel. Tapos ibinaba nito ang paper cup sa basurahan. May isang babae sa Forbes Park na ayaw ng mabuhay ng tahimik ang nakaraan. At kapag nagising si Marco, posibleng bumagsak ang kalahati ng pamilyang kilala ninyo sa telebisyon. Umigting ang panga ni Elisa. Anong pangalan? Hindi rito. Saglit na lumapit si Gabriel, sapat para maamoy niya ang mamahaling cologne na bahagyang natatalo na ng usok at pagod. At huwag ninyong dalhin ang pulis sa usapang ito nang hindi kayo handa. Dahil kapag pinili ninyo ang formal na daan, maaaring katawan lang ng kapatid ninyo ang makuha ninyo. Wala nang paliwanag. Tinalikuran siya nito pagkatapos magsalita, naglakad ng hindi nagmamadali patungo sa elevator, at naiwan si Elisa na parang may mainit na bagay na iniwan sa loob ng dibdib niya. Galit, takot, pag-asang ayaw niyang kilalanin. Dahil kapag may paliwanag, ibig sabihin maaaring may mga taong sadyang piniling manahimik sa loob ng 5 taon. Dumiretso siya sa consultation room. Mas tahimik doon, ngunit ang katahimikan ay hindi nakapapawi.
May lumang electric fan sa sulok kahit naka-aircon naman, marahil backup kapag pumapalya ang kuryente. May amoy ng papel, alkohol, at kaunting amag mula sa lumang cabinet. Naupo si Sarmiento, folder sa mesa, sumesenyas na profesional ito ngunit halatang pinipili ang mga salita. Umupo si Elisa sa tapat niya, dahan-dahan, na parang ang simpleng pag-upo ay kailangang pag-isipan para hindi siya tuluyang manghina. Sabihin mo na, sabi niya. Binuksan ng pulis ang pangalawang folder. May informant po kami sa Anti-Human Trafficking Task Group. Hindi ito initially pumasok sa old missing person report nyo dahil classified ang ibang operation noon. Pero 2 buwan na po kaming may sinusundan na storage unit rental sa pangalan ng shell companies. Isa roon ang naglaman ng gamit ng ilang nawawalang babae, kasama ang item na posibleng kay Ana Ramos. Parang may malamig na bakal na ipinasok sa gulugod ni Elisa. Human trafficking. Hindi niya halos makilala ang sarili niyang boses. Hindi pa po namin sinasabing biktima siya ng trafficking. Posibleng witness. Posibleng asset. Posibleng tigilan mo ang posibleng. Pumikit siya sandali, hindi para magpahinga kundi para hindi magwala. Sa dilim sa likod ng talukap niya, bumalik ang mukha ng nanay nila noong unang anibersaryo ng pagkawala ni Ana, tahimik lang sa hapag, nakatingin sa malamig na sinigang na hindi ginalaw. Ang tatay nila noon ay lasing na naman, paulit-ulit ang sabi, may kasalanan tayo rito. Wala naman itong tinukoy kung sino ang tayo, ngunit si Elisa, dahil siya ang panganay, siya ang nagtanim yun sa sarili. Siya ang dapat nakapansin. Siya ang dapat nakasagip. Ano ang alam ninyo kay Marco? Tanong niya. Driver daw po noon para sa isang logistics company na front lang pala. Ilang beses siyang natag sa surveillance pero laging walang direct handoff. At ngayon, may gusto raw sabihin. Tahimik si Elisa. Ang salitang iyon ay nagdikit sa loob ng isip niya. May gusto raw sabihin. Kaya ba ito muntik mamatay? Kaya ba may abogado na agad? Kaya ba may lalaking tahimik sa hallway na parang naghihintay kung mabubuhay o hindi ang isang tao? Sino ang babae sa Forbes Park? Bigla niyang tanong. Tumaas ang kilay ni Sarmiento. May nagsabi na po ba sa inyo? Sino? Nagdalawang isip ito. Ipinatong ang 2 palad sa folder, saka nagsalita ng mas mahina. Ma'am, unofficially, may pangalan kaming naririnig. Cecilia de Vera. Bumigat ang hangin sa silid. Hindi lang dahil sa bigat ng pangalan kundi dahil pamilyar iyon kay Elisa. Hindi sa personal, sa mga fundraising gala, sa mga hospital board announcements, sa charity wing na may malaking brass plaque. Donor ang pamilya, may building pa na halos sila ang nagpondo. Pakiramdam niya ay biglang naging masikip ang kwelyo ng scrubs niya. Ang mundong ginagalawan niya bilang doktor at ang mundong sumire sa pamilya niya ay maaaring iisa lang pala, magkalapit lang, magkadikit na parang maganda ang pintura sa ibabaw pero bulok ang dingding sa loob. May ebidensya ba kayo? Tanong niya. Sapat para maghinala, hindi sapat para magsampa agad. Tumayo siya. Hindi niya kayang manatiling nakaupo. Naglakad siya papunta sa maliit na bintana ng consultation room. Sa labas nito, kita ang parking lot na basa pa rin mula sa ambon. May mga tricycle sa gilid, may 2 guard na nag-uusap, may ambulansyang kara rating lang, at sa malayo ay ang EDSA na punong-puno ng ilaw, busina, at walang katapusang pagmamadali ng lungsod. Ganito lagi ang Maynila, kahit ilang sikreto ang itapon mo rito, tatakpan nito ng usok, trapiko, at ingay. Ngunit may mga lihim talagang bumabalik. Hinawakan niya ang windowsill. Magaspang. Malamig. Totoo. Kailangan niya ng bagay na totoo. Sa isip niya ay si Ana sa kusina, naghihiwa ng sibuyas, umiiyak ngunit tumatawa dahil sa anghang. Si Ana na laging may utang na load sa kanya. Si Ana na nakikipagtalo kung bakit kailangan niyang mag-abroad balang araw para makaahon sila. Si Ana nagalit sa mga mayayamang nagsasabing tumutulong sila pero hindi naman nakikita ang totoong buhay sa barangay. Si Ana na posibleng ilang taon palang patay. O baka matagal nang patay. At ang pinakamasakit, ang posibilidad na baka minsan ay buhay pa ito at walang nakaabot sa kanya. Kailangan kong makita ang morgue, sabi niya nang hindi lumilingon. At kailangan kong mabantayan ang pasyente. Walang kakausap sa kanya nang wala ako. Ma'am, hindi po kayo pwedeng maging both investigator at attendang hindi ako investigator, putol niya. Ako ang kapatid. At doon siya unang nabasag ng bahagya.
Hindi sa iyak na malakas. Hindi sa eksenang dramatiko. Kundi sa mahinang pagliyad ng balikat, sa isang hiningang hindi pantay, sa biglang paghapdi ng mata na pilit niyang nilulunok. Dahil sa kulturang kinalakihan niya, alam niyang may tamang lugar ang emosyon. May tamang oras, may hiya, may pagpipigil, lalo na sa trabaho, lalo na bilang panganay, lalo na bilang doktor, ngunit may hangganan ang pagpipigil. At naramdaman niyang naroon na siya. Nilapitan siya ni Sarmiento ngunit hindi hinawakan. Marahil tama lang. Pupunta po kami kapag ready na kayo. Tumango siya. Paglabas nila ng silid, mas maliwanag ang hallway, ngunit para kay Elisa, mas madilim ang lahat. Wala na si Gabriel. Tahimik ang pwesto kung saan ito kanina nakatayo. Ngunit sa sahig, malapit sa basurahan, may nahulog na calling card. Pinulot niya iyon. Makapal na ivory stock, embossed ang pangalan, Attorney Gabriel Vergara, Legal Affairs, De Vera Holdings. Sa likod, may sulat kamay na isang address sa Makati at isang oras, alas 11:30 PM. Wala nang iba, walang paliwanag. Naramdaman niyang bumigat ang papel na iyon sa kamay niya kaysa sa buong folder ng pulis. Dahil ang morgue ay maaaring magbigay sa kanya ng katibayan ng pagkawala. Ngunit ang address na ito, kung totoo, ay maaaring magbigay ng dahilan. At sa pagitan ng dalawa ay may isang lalaking nakaretay sa ICU transfer bed, humihinga dahil sa makina, may sikreto sa dibdib, at maaaring gumising bago maghating gabi o maaaring hindi na. Bumalik siya sa trauma bay habang inililipat si Marco. Habang inaayos ng orderly ang gulong ng kama at habang ang portable oxygen tank ay kumakalansing sa tabi, lumapit siya sa mukha nito. Kapag nagising ka, bulong niya, halos walang tunog, pipili ka. Ako o sila. Hindi niya alam kung para kay Marco ba iyon o para sa sarili niya. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, may 200 sa harap niya, at alinman ang piliin niya, may mawawala. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, may 200 sa harap niya, at alinman ang piliin niya, may mawawala. Hindi na siya bumitaw agad sa bed rail. Naramdaman niya ang malamig na metal sa palad niya, ang bahagyang panginginig ng kama habang itinutulak ng orderly si Marco palabas ng trauma bay, at ang mahinang pag-alon ng puting kumot sa bawat liko ng hallway. Sumabay siya sa paglakad, hindi mabilis, hindi mabagal, ngunit may bigat ang bawat hakbang na tila may sariling tunog sa linoleum floor. Sa itaas nila, maputlang ilaw. Sa kanan, may bukas na pinto ng pediatric ward at isang batang umiiyak habang pinapainom ng gamot. Sa kaliwa, may isang matandang nakaupo sa wheelchair, hawak ang rosaryo, nakapikit at tila hindi na humihingi ng himala kundi lakas na lang para tanggapin ang anumang ibigay. Ganito ang ospital sa gabi kahit hindi pa lubos na gabi. Puno ng panandali ang pag-asa at tahimik na paghahanda sa sakuna. At sa gitna ng ganoong mundo, pakiramdam ni Elisa ay isa siyang tao na biglang nawalan ng malinaw na papel. Doktor siya, ate siya. Posibleng saksi rin siya sa isang kasinungalingang napakatagal ng pinoprotektahan. Dok, sa ICU bed 3 na po, sabi ng nurse na kasama sa transfer. Tumango siya. Ayaw niyang magsalita dahil pakiramdam niya, kapag nagsimula siyang magsalita ng normal, lalabas ang lahat ng pinipigilan niya. Pagpasok nila sa ICU, mas malamig ang hangin. Hindi ito yung simpleng lamig ng aircon. Ito ang lamig ng lugar na laging may pagitan sa buhay at pagkawala. Humuhuni ang ventilator sa magkakaibang tono. Ang mga infusion pump may regular na click. Ang ilaw ay mas dim kaysa ngunit mas matalas ang pakiramdam dahil ang bawat machine ay tila may sariling presensya. May amoy ng chlorhexidine, bagong palet na linen, at plastic. Malinis, pero hindi mapagkalinga. Clinical, ngunit laging may boses ng takot na hindi masabi ng mga pamilya sa waiting area. Inilipat si Marco sa bed. Ang monitor kinabit muli, ang pulse ox nagliwanag sa daliri nito. Nakaayos ang tube, may dressing sa ulo, may pasa sa gilid ng panga na hindi galing sa simpleng aksidente. Pinagmasdan niyon ni Elisa at nagtrabaho ang isip niyang parang scalpel. Hindi pa siya pwedeng humusga, pero may pattern ng katawan ng mga binugbog at may pattern ng katawan ng mga nasangkot sa bangga. Ang kay Marco ay hindi malinis na aksidente. May blunt trauma sa ulo. May bruise na mas luma sa kaliwang tagiliran. May defensive wound sa kamay. May punit sa kuko ng hintuturo. Lumaban ito. Hindi lang ito nabangga. Chart everything.
sabi niya kay Jessa, na sumunod din sa Aiko. Lahat ng contusions, lahat ng estimated age ng injuries. Photo document if needed. At walang magtatapon ng damit niya nang hindi properly bagged. Napatingin sa kanya si Jessa, bahagyang nagulat sa tono niyang mas malamig kaysa dati, pero tumango rin. Yes, Doc. At kung may magtanong, sabihin mo critical, intubated, not for statement. Pati pulis, Doc, napabuntong hininga siya. Doon pa lang niya napansing masakit na ang panga niya sa higpit ng pagkakakuyom. Lahat, kasama pulis, kasama abogado, kasama kahit sinong magsabing urgent. Kayo lang po, saglit na tanong ni Jessa. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Dahil ang totoong sagot ay hindi niya alam. Kung siya lang ba ang dapat pagkatiwalaan sa puntong ito? Kung kaya ba niyang maging patas? Kung may natitira pa bang malinaw sa kanya bukod sa pangalang Ana? Ako ang attending, sabi niya sa huli. At kailangan kong marinig mula sa kanya kapag kaya na niya. Pagkaalis ng nurse, naiwan siyang mag-isa sandali sa tabi ng kama. Walang dramatic music, walang biglang paggising, ventilator lang at machine sounds. Ang tao sa harap niya ay tila hindi nga si Marco kundi isang shell na pinilit panatilihing buo para may masabi pa. Naisip niyang may mga taon na palang lumipas na hindi niya inalam kung nasaan ang lalaking ito. Sa mga unang buwan matapos mawala si Ana, sinubukan niya. Hinanap niya sa dating tambayan sa may terminal, sa basketball court, sa repair shop ng motorsiklo sa kanto. Pero mabilis itong naglaho, laging may nagsasabing umalis na raw pa Batangas, o kaya nasa Tarlac, o kaya may pinapasukang trabaho sa logistics. Sa Pilipinas, madali maglaho ang mahirap na tao. Walang nagre-record ng bawat galaw mo. Kapag wala kang permanenteng address, wala kang maayos na papel, at hindi ka hinahanap ng makapangyarihan, para kang usok lang na pinapayagan ng syudad na lumipad hanggang sa wala nang makaalala sa hugis mo. Noon pa man ay naisip na niyang baka tumakbo si Marco dahil may kasalanan. Ngayon, hindi na ganoon kasimple ang tanong. Baka tumakbo ito dahil takot din. Baka bahagi ito ng sistema. Baka biktima rin. Ngunit sa bawat baka ay may kasabay na galit. At ang galit ay hindi basta nababawasan dahil lang may posibilidad ng ibang paliwanag. Lumapit siya at maingat na hinayla ang kumot sa may balikat nito. May tato sa pulso, yung simbolong nakita niya kanina. Mas malinaw ngayon sa ilaw ng Aiko. Isang maliit na bilog na may guhit sa gitna, halos parang mata. Hindi ito mukhang barkada tato o pakol na marka. Mukha itong sign na may ibig sabihin sa loob ng isang saradong mundo. Hinawakan niya ng bahagya ang pulso nitong walang IV. Mainit pa. Buhay. Ano ka ba talaga sa kwento ng kapatid ko? Pabulong niyang tanong, halos para sa sarili. Hindi siya umasa ng sagot. Ngunit ang simpleng pagtanong ay parang pagbukas ng pinto sa alaala. Bigla niyang naalala si Ana sa jeep, nakasandal sa bintana, nakatali ang buhok, may murang earphones na isang side lang ang gumagana. Ate, hindi lahat ng tahimik masama, sabi nito noon nang pinagbabawalan niya itong makisama kung kani-kanino. Minsan tahimik lang kasi walang laban. At si Elisa, dahil siya ang nag-aaral noon para maging nurse pa lang bago nag-med, laging praktikal, laging takot sa risk, ay sumagot, at minsan tahimik kasi sinungaling. Nagtawanan pa sila noon. Malayo pa ang trahedya. Parang may proteksyon pa ang mga pangkaraniwang araw. Hindi mo alam na may huling normal na biyahe pala kayong magkapatid. Hindi mo alam na balang araw, hihimayin mo ang bawat lumang pangungusap para maghanap ng clue na wala namang malinaw na iniiwan ang mga taong mawawala. Kumabog ang cellphone niya sa bulsa. Napapitlag siya. Kinuha niya ito. 3 missed calls mula kay Maria. Isang message mula sa pinsan niyang si Marlene. Ate, nasan ka? Nasa bahay si tita. Umiiyak. May tumawag daw na pulis. Pumikit siya. Siyempre. Hindi pwedeng manatili sa ospital lang ang problema. Laging kumakalat ang sakit sa pamilya parang mantika sa tela. Sabi nga ng nanay nila noon, sa hirap ng buhay, kahit isang problema, lahat damay. Tiny pain niya ang sagot ngunit binura rin. Paano niya sasabihin? Ma, may katawan na posibleng kay Ana. Ma, may lalaking dating konektado sa pagkawala niya na nasa Aiko ko. Ma, may pamilyang mayaman na posibleng sangkot. Walang tamang unang pangungusap para sa ganoong balita. Sa huli, tumawag siya. 2 ring pa lang, sinagot agad. Elisa, boses iyon ng nanay niyang paos na,
Halatang kagagaling lang sa pag-iyak o matagal nang hindi humihinga ng maayos. Sa background, may tunog ng electric fan, may kalansing ng kutsara sa baso, at may mahinang boses ni Marlon na nagsasabing tita, dahan-dahan po. Ang simpleng mga tunog na iyon, ang ordinaryong ingay ng bahay nila sa Novaliches, ay halos mas nakapagpayanig kay Elisa kaysa sa lahat ng nangyari sa ospital. Dahil doon nakatira ang lahat ng natitirang piraso ng buhay nila. Ang lumang sofa na pinagtulugan ni Ana noong bata pa sila. Ang altar na may stove. Nino at kandilang lagi nang nakasindi kapag may problema. Ang kasinang makitid kung saan sabay-sabay silang sumisikip kapag may handaan. Ma, sabi niya, at doon pa lang ay ramdam na niya ang bigat ng boses niya. Nasaan ka na, anak? Sa ospital pa. May sinabi ang pulis. Hindi malinaw. Bakit may pulis? Anong meron? Si Ana bata? Sabihin mo sa akin ng diretsahan. Napatitig siya sa salamin ng Aiko window. Nakita niya roon ang refleksyon niyang pagod, gusot ang buhok sa ilalim ng scrub cap, may bahid pa ng dugo sa manggas. Wala siyang mukhang anak na magdadala ng pag-asa. Mukha siyang tao na magdadala ng masamang balita. Ma, hindi pa confirmed. Karaniwan, sapat na ang ganoong sagot para pahupain muna ang isang pamilya. Pero hindi ang nanay niya. 5 taon na itong nabuhay sa pagitan ng hindi pa confirmed at walang kasiguraduhan. Huwag mo akong baby, Elisa. Matanda na ako. Sabihin mo. Napakuyong siya sa gilid ng counter. May nakita silang gamit na posibleng kay Ana. Kailangan ko siyang i-confirm. Walang sumagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay narinig niya ang pigil na hikbi. Yung klaseng iyak ng babaeng matagal ng pagod pero ayaw pang bumigay dahil baka pagkatapos niyang bumigay, wala nang babalik. Ate, sabi ni Marlon sa background, marahil kinuha ang phone saglit. Anong kailangan? Bantayan mo si Maria. Huwag niyo muna siyang paalisin ng bahay. Darating ako kapag kaya ko. May pupuntahan ka pa. Tiningnan niya ang calling card sa bulsa niya na parang mainit na papel. Oo, sabi niya. May kailangan akong alamin. Pagkababa niya ng tawag, napansin niyang umiinit ang mga mata niya. Hindi pa rin siya umiyak ng buo. Hindi pa. Parang may parte sa kanya na takot na kapag umiyak siya, tuluyan ng magiging totoo ang lahat. Lumabas siya ng Aiko at dumiretso sa Doctor's Lounge. Wala roong tao kundi isang resident na tulog sa sofa, bukas ang isang review book sa dibdib. May naka-plastic na pandesal sa mesa, may amoy ng 3-in-1 coffee at lumang unan. Binuksan niya ang locker niya, kinuha ang backup blouse at jeans na lagi niyang iniiwan para sa emergencies. Habang nagpapalit siya ng damit, unti-unting nawala ang pakiramdam ng pagiging doktor sa balat niya. Ang scrubs ay parang armor. Kapag hinubad niya, mas nararamdaman niyang tao siya. Mas kapatid, mas babae na may takot. Isinuot niya ang blouse, inayos ang buhok sa isang mababang ponytail, at tumingin sa salamin. Sandali siyang napatigil. Ganoon din pala ang panga niya kay Ana kapag galit o naiiyak. Ganoon din ang paraan ng pagtaas ng isang kilay kapag may pinagdududahan. Hindi niya iyon napansin noon. Ngayon, parang biglang napakarami niyang nakikitang kapatid sa sarili niya, at mas nakakasakit iyon dahil maaaring wala na ang pinagkukunan ng mga pagkakahawig na iyon. Kumalabog muli ang cellphone niya. Message naman mula kay Sarmiento, Ma'am, may unit kami papuntang morgue. Ready when you are. Kasunod agad nito ang isa pang text mula sa unknown number, 11:30. Come alone. If you bring police, he dies before sunrise. Nanigas siya. Hindi na niya kailangang itanong kung sino ang nagpadala. Tumingin siya sa screen ng matagal, para bang kapag tinitigan niya ng sapat ang mga salita, may mabubunyag na ibang ibig sabihin. Ngunit malinaw iyon. Banta. Hindi legal warning. Hindi eleganteng pahiwatig. Tahasang banta. He could only mean Marco. O baka iba pa. Pero alam niyang si Marco ang tinutukoy. Naramdaman niyang bumilis ulit ang pulso niya. Ngunit sa gitna ng takot ay may ibang bagay na umangat. Pagkapikan. Dahil paulit-ulit siyang tinuturo ang sumunod sa takot. Noong bata pa sila, sumunod sa hiya, huwag masyadong umalma. Noong nawala si Ana, sumunod sa proseso, sa paghihintay, sa titingnan natin. Noong nagsimula siyang maging doktor, sumunod sa hierarchy, sa consultants, sa donors, sa tamang tono ng pakikitungo sa mga may kaya. At ngayon, may isang text na naman na nagsasabing may mamamatay kapag hindi siya sumunod.
Naisip niya ang mukha ng nanay niya. Ang lalim ng guhit sa noo. Ang tahimik na pagtanda ng isang babaeng hindi na ibalik ang anak. Naisip niya si Ana, posibleng ilang taon na nagtiis ng mga bagay na hindi man lang nila naisip. At sa gitna niyon, naisip niya ang sariling hindi na pwedeng manatiling mabait lang at maingat lang. Ngunit ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Alam niya iyon. Ang tapang ay paggalaw kahit nanginginig. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Sarmiento. May problema po ba? Agad nitong tanong. May nag-text sa akin. Gusto nila akong pumunta ng mag-isa mamaya. Binyantaan nila si Marco. Forward niyo sa akin. Hindi pa. Makinig ka muna. Hindi ko dadalhin ang polis sa first contact. Ma'am, hindi pwede makinig ka. Ang boses niya ay hindi malakas, pero matigas. Kung tama ka at malaki ang pamilya sa likod nito, baka may leak din sa inyo. Hindi ko sinasabing ikaw, pero hindi ko isusugal ang tanging taong posibleng magsalita. Tahimik si Sarmiento. Anong gusto nyo? Gusto ko ng surveillance na hindi obvious. At walang marked unit. Gusto ko ring may tao sa ICO na hindi magpapapasok kung sino-sino. Hindi ka gagalaw hanggat hindi kita time text. Delikado yan. Oo. At kung trap, tumingin siya sa nakasara niyang locker, sa lumang sticker ni Ana roon na hindi niya pa rin tinatanggal mula nang minsang dumalaw ito sa ospital at nakialam sa gamit niya. Isang maliit na karton na may salitang laban lang. Noon ay natawa siya. Ngayon ay parang utos. Matagal ng trap ang buhay namin, sabi niya. Ngayon lang ako papasok ng mulat. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa gilid ng maliit na mesa sa lounge. Hindi muna siya kumilos. Hinayaan niyang marinig ang lahat. Ang mahinang hilik ng resident. Ang pag-click ng aircon. Ang tunog ng elevator sa malayo. Ang busina sa labas, malabo ngunit abot pa rin. Ang sarili niyang hininga. Kailangan niyang pag-isipan ang bawat piraso. Morgue o Makati. Katibayan o paliwanag. Pamilya o operasyon. Kung pupunta siya sa morgue muna, maaaring mawala ang contact mamaya. Kung pupunta siya sa address, maaaring ipagpaliban niya ang katotohanang pinaka-natatakot niyang makita. At marahil iyon ang punto. Hindi lang siya sinusubok ng mga taong ito sa tapang. Sinusubok siya sa kung ano ang mas matimbang sa kanya, ang bangkay ng nakaraan o ang posibilidad ng isang sagot na buhay pa. Dahan-dahan niyang inilabas ang wallet niya. Sa pinakaloob na bulsa nito ay may maliit na litrato nilang magkapatid na luma na ang pagkakapintog sa gilid dahil ilang ulit na nabasa at natuyo. Nasa luneta sila roon, kumakain ng dirty ice cream. Nakanganga si Ana sa tawa. Siya naman ay kunot noo dahil nasisinagan. Kung nandyan ka pa, bulong niya sa litrato, galit ka siguro sa akin ngayon. O baka tinatawanan mo ako kasi overthink na naman ako. Hindi siya nakangiti nang sabihin niya iyon, pero may kirot na halos kahawig ng ngiti sa pinakailalim ng dibdib niya. Miss na miss niya ang kapatid niya sa paraang hindi kayang punan ng pagluluksa. At marahil doon nang gagaling ang pinakamabigat niyang desisyon ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap sa gumawa. Tungkol ito sa pag-amin na kahit anong sagot ang makuha niya, hindi na mabubuo ang nawala. Tinupi niya ang litrato at ibinalik sa wallet. Tumayo siya, dinampot ang bag. Bago lumabas ng lounge, tumingin siya muli sa salamin sa pinto. Hindi ka muna pwedeng bumagsak, sabi niya sa sarili, mahina lang. Mamaya na, hindi ngayon. At nang humawak siya sa doorknob, biglang may kumatok mula sa labas. 3 maikling katok, hindi niya agad binuksan. Sino? Ako po si Jessa. Binuksan niya ang pinto. Namumutla ang nurse. Doc, may nangyari po kay Marco. Nag-spike ang BP, tapos nagkaroon siya ng movement. Parang gusto niyang tanggalin ang tube. May sinusulat po siya sa bedsheet gamit ang daliri niya. Hindi na siya nagtanong pa. Tumakbo siya pabalik sa ICO. Ang tsinelas ng ibang staff sumasayad sa daan habang umiiwas sa kanya, at sa bawat hakbang ay iisa lang ang iniisip niya, gumising ka, magsalita ka, at huwag kang mauna sa bangungot na ito, dahil sa puntong ito, kahit isang salita mo lang, maaaring iyon na lang ang natitirang tulay sa pagitan ng kapatid kong matagal nang nawala at ng mundong pilit akong pinapatahimik, dahil sa puntong ito, kahit isang salita mo lang, maaaring iyon na lang ang natitirang tulay sa pagitan ng kapatid kong matagal nang nawala at ng mundong pilit akong pinapatahimik. Pagpasok niya sa ICO, agad niyang nakita ang kakaibang tensyon sa paligid ng kama ni Marco. Nakatayo si Jessa sa kaliwang bahagi, hawak ang syringe ng sedative ngunit hindi pa itinutulak.
Ang respiratory therapist ay nakahanda, isang kamay sa tubang, isa sa gilid ng kama. Ang monitor ay nag-a-alarm ng paulit-ulit, mataas ang blood pressure, mabilis ang tibok, at ang maikling huni ng machine ay tumutusok sa ulo na parang may nagpipilit ng sagot mula sa isang taong hindi pa kayang magsalita. Si Marco, kahit nakatali ang isang kamay para hindi mahugat ang linya, ay pilit na gumagalaw ang kanang daliri sa kumot. Hindi iyon walang saysay na pag-iri. May direksyon, may intensyon. Lumapit agad si Elisa, hinawi ang kamay ni Jessa. Huwag muna, sabi niya. Doc, baka ma-extubate siya, sabi ng therapist. 30 seconds, sagot niya, matigas. Yumuko siya sa tabi ng kama. Namumuo ang pawis sa noo ni Marco. Ang mga pilik mata nito nanginginig. Hindi pa buo ang dilat ng mata ngunit malinaw na nasa gilid ito ng malay. Sinundan ni Elisa ang galaw ng daliri sa puting kumot. Una ay isang guhit, pailes. Sumunod ay isa pang guhit na pabaligtad. Hindi agad niya naintindihan. Tapos may kurba. Hindi sulat na maayos. Hindi salita agad. Mga piraso. Para itong taong galing sa ilalim ng tubig na pinipilit ibigay ang huling hininga sa anyo ng mensahe. Marco, sabi niya, inilapit ang mukha sa kanya. Tingnan mo ako. Bahagyang bumukas ang mata nito. Namumula ang puti, may takot, may pagkaalarma ng taong mulat sa panganib kahit wasak ang katawan. Huwag mong tanggalin ang tubo. Kung naiintindihan mo ako, pisilin mo ang daliri ko. Inabot niya ang hindi nakataling kamay nito. Mahina, ngunit malinaw, pumisil ito. Dumaan ang malamig na kuryente sa dibdib ni Elisa. Good, susulat ka. Dahan-dahan. Tinanggal niya ang kumot sa may tiyan para mas malinaw ang galaw. Ang daliri ni Marco ay muling gumuhit sa bedsheet. K huminto, M huminto, 3. Tapos nagkagulo ang galaw. Umungol ito sa loob ng tubo, napapikit, pilit humihinga kahit makina ang humahawak sa ritmo. KM3, bulong ni Elisa sa sarili. Ano yan? Hindi siya sinagot ng katawan. Muling gumalaw ang daliri, BAH pumutol. Biglang tumalon ang pulse. Doc, enough, sabi ni Jessa, nanginginig din ang boses. Hindi niya kakayanin. Alam ni Elisa na tama iyon. Ngunit sa harap niya ay may isang tao na posibleng unang beses magbigay ng malinaw na piraso ng katotohanan, at ang kanyang buong pagkatao ay tumututol sa ideya ng pagpapatahimik sa kanya kahit pa medikal ang dahilan. Marco, mabilis niyang sabi, bahay, bodega, barangay hall. Babahagyang tumingin sa kanya si Marco at doon niya nakita ang desperasyon. Hindi iyon desperasyon ng taong gusto lang mabuhay. Desperasyon iyon ng taong may kailangang ilabas bago siya patahimikin. Muling gumuhit ang daliri, baha tapos huminto. Ang monitor umingit. Sedate now, utos ni Elisa, at si Jessa ay agad nagtulak ng gamot. Ilang segundo pa, unti-unting humina ang pagpupumiglas ni Marco, lumuwag ang mga balikat, at ang mga mata nitong kalahating bukas ay muling naging mabigat. Naiwan sa bedsheet ang gusot na marka ng mga titik at bilang, at ang pakiramdam ni Elisa ay para siyang may hawak na kapirasong mapa na maaaring totoo o maaaring bitag. Picture mo yan, sabi niya kay Jessa, tinuturo ang gusot na kumot. Close up, lahat ng sulat niya. Tumango si Jessa at agad kinuhaan ng litrato gamit ang hospital device. Doc, ano po yun? Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa baha na hindi natapos, sa KM3, sa daliri ni Marco na ngayon ay wala ng lakas. Kailangan niyang isipin ng malamig. KM3, baha, bahay, baha ano sa Maynila ang may KM3. Kilometer 3, barangay KM3, lumang warehouse marker, o code. Ang utak niya ay bumilis pero sabay ding bumigat. Kapag hinayaan niyang manaig ang emosyon, maghahanap siya ng kahulugan sa kahit saan. Kailangan niyang maglinis ng isip. Tumayo siya ng dahan-dahan. Walang lalapit dito nang hindi ko alam, sabi niya. At kung may dumating na abogado o sino mang galing sa administration, tawagin niyo ako agad. Yes, Doc, lumabas siya ng icon na may litrato ng gusot na sulat sa phone ng ospital na ipinasa sa secure terminal. Tinignan niya itong mabuti sa hallway sa ilalim ng maputlang ilaw. KM3, BAHAO baka BAHAY pero hindi na ituloy. Napahawak siya sa sentido. May biglang kumatok sa memorya niya. Hindi salita, larawan. Isang umaga pagkatapos ng bagyong malakas noong mga 3 buwan bago nawala si Ana.
Galing silang magkapatid sa palengke, baha sa kalsada hanggang binti, at nagbiro si Ana na para raw silang nasa KM3 evacuation dahil may narinig siyang ganitong termino sa radyo tungkol sa mga pamilyang inilikas sa may highway sa north. Hindi niya maalala kung saan. Pero may lugar na may KM markers. Highway, storage, logistics. Ang isip niya ay dumulas sa text ng unknown number. Makati, 11:30. At sa isang kisap mata, napagtanto niyang maaaring hindi niya kayang pagsabayin ang lahat. Ang morgue, ang address, ang ICU, ang pamilya niya. Kahit gaano siya katapang, iisa lang ang katawan niya. Iisa lang ang oras sa gabi. Muli siyang tinawagan ni Maria. Hindi niya agad sinagot. Nakatingin lang siya sa screen, sa pangalan, sa lumang wallpaper ng phone na hindi niya napalitan. Sa huli, pinindot niya. Anak, mahina na ngayon ang boses ng nanay niya, ngunit mas malinaw. May napagod na pagtanggap na hindi pa rin lubos. Pauwi ka ba? Sumandal si Elisa sa pader. Ramdam niya ang lamig ng pintura sa likod. Hindi pa, Maria. Huwag ka nang mag-isa mamaya. Napapikit siya. Paano mo narinig ko kay Marlon na may iniisip ka pang puntahan? Anak, nakikiusap ako. 5 taon na tayong nawalan. Huwag ka nang magpadagdag. Minsan, ang mga nanay talaga, kahit wala sa eksena, nakikilala ang kilos ng takot sa boses ng anak. Huminga siya ng mahaba bago sumagot. Ma, baka ito na yung pagkakataon. Pagkakataon para saan? At doon siya naipit, dahil anong sasabihin niya? Pagkakataon para malaman kung paano nawalan ng saysay ang buhay ni Ana. Pagkakataon para malaman kung ilang beses siyang nabigo bilang ate. Pagkakataon para masira ang pamilyang De Vera. Walang sagot na hindi madudurog ang kausap. Para maintindihan, ang sabi niya sa wakas. Narinig niya ang paghugot ng hininga ng nanay niya, yung mabigat, mabagal, parang may pasanalata ng tubig sa balikat. Minsan, anak, hindi nakakatulong ang pag-intindi. Minsan lalo ka lang masisira. Napatingin si Elisa sa salamin sa dulo ng koridor kung saan dumaraan ang refleksyon ng mga nurse, bantay, at pasyente. Sira na rin naman tayo, Maria. Nagtagal ang katahimikan. Tapos ang boses ng nanay niya ay naging mas mababa, mas totoo, mas matanda. Oo, pero kahit sira tayo, gusto ko pa ring buhay ka. Pagkababa niya ng tawag, halos hindi siya gumalaw. Ang bigat ng simpleng hiling na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa utos ng sinumang makapangyarihan. Gusto ko pa ring buhay ka. Sa pamilyang kagaya nila, ang mga salita ng pag-ibig ay madalas hindi direktang sinasabi. Mas madalas itong nasa kumain ka na ba, nasa magdala ka ng payong, nasa text ka pagdating. Pero ngayong gabi, walang hiya-hiya, walang paikot. Buhay ka. Iyon lang. At iyon ang mas mahirap dalhin dahil may mga pagkakataon na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi kabaligtaran ng pagkamatay, kundi kaakibat nito. Bumalik si Sarmiento sa hallway makalipas ang ilang minuto, may dala ng kape sa paper cup at ang mukha nito ay mas pagod na ngayon. May tao ako sa labas ng ICU, sabi nito agad. Civilian clothes, hindi pa pansin. Tumango si Elisa. Good. Inabot nito ang kape sa kanya. Hindi niya agad kinuha. Pero nang maamoy niya ang pait at init, sa kanya tinanggap. Mainit ang papel cup, at sa unang higop, halos napangiwi siya. Mapait, malamig na sa ilalim, mainit lang sa ibabaw. Katulad ng gabing ito, anong nakuha ninyo sa pasyente? Tanong ni Sarmiento. Nagdalawang isip siya. Hindi dahil hindi niya ito gustong pagkatiwalaan, kundi dahil ang bawat impormasyon ngayon ay parang posporo. Isang maling friction lang, apoy agad. May sinulat siyang KM3 at baha o bahay. Hindi malinaw. Kumunat ang noo ng pulis. KM3 napahawak ito sa baba. May lumang warehouse cluster sa may service road sa north, mga lumang delivery yards. Ang ibang drivers tinatawag na KM sites base sa marker sa highway. Hindi official name, pero ginagamit sa radio chatter. Tumingin si Elisa rito ng bigla. Alin sa mga iyon ang may 3? Sa boundary ng Valenzuela at may kawayan may tinatawag na KM3 compound ang ilang truckers. Luma na, may half-abandoned na bodega roon. Sumikip ang dibdib ni Elisa. Valenzuela, storage unit, malapit sa natagpo ang gamit. Hindi pa siya tapos mag-isip nang mag-ring ang phone ni Sarmiento. Tumingin ito sa screen, sinagot, at habang nakikinig, unti-unting nag-iba ang mukha nito. Pagkababa, agad itong tumingin sa kanya.
May nangyari sa morgue. Naging malamig ang mga daliri niya sa paper cup. Ano? May unauthorized entry attempt. Hindi nakapasok, pero may nagtripang ng power sa rear access. Naka-lockdown na ngayon. Hindi na niya kailangang itanong kung ano ang ibig sabihin yun. May gustong galawin, o alisin, o siguraduhing walang ma-identify. At sa isang iglap, nawala ang natitirang ilusyon na maaari pa siyang mamili ng mahinahon. Ang mga taong nasa likod nito ay gumagalaw na. Gusto kong pumunta roon, sabi niya. At gusto kong sumama sa inyo mamaya sa Makati, sagot ni Sarmiento. Hindi pwede. Mas hindi pwedeng mag-isa kayo. Kapag nakita nila kayong kasama ko, tapos na. Maglalaho ang kung sinong dapat kong makausap. Tinitigan siya nito ng matagal. Marahil sinusukat kung kaya ba nitong pigilan ng isang babae na halatang handang magpasagasa sa buong sistema kung kailangan. Sa huli, bumantong hininga ito. Maglalagay ako ng tail na hindi halata. Hindi mo i-close in hanggat hindi ako nagbibigay ng signal. At ano ang signal? Sumagi sa isip niya ang calling card ni Gabriel. Ang address. Ang karangyan ng Makati na malamang kabaligtaran ng mga lugar na pinanggalingan ng karamihan sa mga biktima. Kapag sinabi kong Wing A, saka kayo gagalaw. Tumango si Sarmiento, kahit halatang hindi komportable. At ang morgue, napatingin si Elisa sa relo. Malapit na sa 10:00. Kung pupunta siya sa morgue ngayon, kakainin ang oras. Kung hindi siya pupunta, maaaring mawala ang katawan. O mapalitan. O mad-ilay. Ngunit kapag pinili niya ang morgue, maaaring mawala ang taong gustong magsalita sa Makati. Sa harap ng ganitong mga desisyon, biglang bumabalik ang lahat ng sermon sa med school tungkol sa tri-age. Hindi mo kayang iligtas lahat. Pipili ka kung saan pinakamalaking tsansa. Hindi patas, hindi malinis, pero kailangan. At minsan, anuman ang piliin mo, may mamamatay pa rin. Pupunta ako sa Makati, sabi niya sa wakas, at kasabay niyon ay may kirot na umakyat sa lalamunan niya. Parang pagtataksil iyon sa katawan na posibleng kay Ana. Parang sinasabi niyang ipagpapaliban muna ang pagkilala sa kapatid para habulin ang kwento nito. Ngunit alam din niya na baka iyon mismo ang pinakamatinding paraan ng paggalang. Hindi ang agarang pagtingin sa bangkay, kundi ang paghahanap ng huling taong magsasabi kung bakit. Sasamahan kita sa kotse pababa, sabi ni Sarmiento. Pagdating niyo sa area, may loose perimeter na kami. Tumango siya, saka humigop ulit ng kape kahit lumamig na ito. Habang naglalakad sila papuntang elevator, naramdaman niya ang pagod sa tuhod, sa balikat, sa likod ng mata. Ngunit ang utak niya ay gising na gising. Sa lobby, iba ang mundo. Mas maliwanag, mas maingay ng kaunti, may amoy ng fast food mula sa 24 na hour stall sa labas, may mga bantay na nakaidlip sa upuan, may batang naglalaro ng tansan sa gilid habang naghihintay ng balita sa lola niya. Sa malaking salamin ng entrance, tanaw ang parking area na basa pa, ang ilaw ng ambulansya sa malayo, at ang kalsadang patuloy na dumadaloy. Sumakay siya sa kotse niya, isang lumang sedan na ilang ulit nang nasabit sa motor at tricycle pero maaasahan pa rin. Bago niya isara ang pinto, hinawakan ni Sarmiento ang frame. Ma'am, tumingin siya sa kanya. Kapag may mali, umalis kayo. Kahit wala kayong sagot, halos gusto niyang tumawa sa pait ng sinabi nito. Dahil iyon mismo ang hindi niya nagawa sa loob ng 5 taon. Umalis na walang sagot, mabuhay na walang paliwanag. Pero tumango pa rin siya, dahil minsan ang pagsang-ayon ay hindi paniniwala kundi para lang matapos ang usapan. Pinatakbo niya ang makina. Habang lumalabas ng ospital compound, ang lungsod ay sumalubong sa kanya sa anyo ng orange na ilaw, basang aspalto, businang walang tigil, at billboard ng mga kondominium na nangangakong elevated living sa ibabaw ng mga lugar kung saan ang mga totoong tao ay sumisiksik sa jeep, tumatawid sa baha, at nawawala ng walang headline. Dumaan siya sa Quezon Avenue, tumagos sa EDSA, at habang unti-unting lumalapit sa Makati, nagbago ang anyo ng syudad. Mula sa magulong densidad ng karatula at karinderiya tungo sa mas pinakintab na mga kanto, mas disiplinadong ilaw, mas tahimik na mga guardhouse. Sa bawat kilometro, mas ramdam niya ang pagitan ng dalawang Pilipinas. Ang isa ay laging binabasa ng ulan at pawis. Ang isa naman ay laging may backup generator at private security. Ngunit ngayong gabi, pareho silang may itinatago. Huminto siya sa isang pulang ilaw sa ilalim ng flyover. Sa rearview mirror, may 2 sasakyan sa likod.
isang puting van at isang grab car. Wala siyang paraan para malaman kung alin ang kay Sarmiento, kung alin ang kanila, o kung pareho. Nangingibabaw ang tahimik na paranoia, ngunit kasabay nito ay kakaibang linaw. Kapag narating niya ang address na iyon, may mabubuksan na hindi na muling masasara. Naramdaman niya sa bulsa ang calling card. Sa kabilang bulsa, ang wallet na may litrato ni Ana. Sa ospital, nakaabang ang katawan ni Marcos sa pagitan ng sedasayon at paggising. Sa morgue, may katawan na naghihintay ng pangalan. At sa gitna ng lahat, siya, nagmamaneho papunta sa Makati na parang papasok sa isang courtroom na wala pang hukom, wala pang verdict, pero tiyak na may magbabayad. Nang lumiko siya sa mas tahimik na kalye na nakalinya ng matataas na puno at pader na hindi kita ang loob, nakita niya ang address na nakasulat sa likod ng calling card. Isang lumang bahay na ni-renovate, hindi garish, hindi flashy, mas nakakatakot sa pagiging mahinahon nito. Warm ang ilaw sa loob. Sarado ang gate, pero bahagyang nakaawang ang pedestrian door. Walang bantay sa labas. Walang ingay. Walang anumang magpapakitang ito ang uri ng lugar kung saan maaaring ilibing ng buhay ang katotohanan sa ngalan ng reputasyon. Ipinarada niya ang sasakyan sa tapat ng hindi masyadong halata. Hindi pa siya bumababa. Nakahawak lang siya sa manibela. Ramdam niya ang tibok ng pulso niya sa pagitan ng mga daliri. Naalala niya ang sinabi ng nanay niya. Gusto ko pa ring buhay ka. Naalala niya ang mukha ni Marco. Naalala niya ang sulat na baha. KM3. At naalala niya si Ana, palaging inuunahan ng tawa ang takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang phone at nag-text ng isang salita kay Sarmiento, nandito. Pagkatapos ay ibinulsa niya iyon, binuksan ang pinto, at humakbang palabas sa gabing amoy ulan at mamahaling halaman, patungo sa bahaging matagal ng pinintahan ng mayayaman ng katahimikan, ngunit ngayong gabi ay maaaring unang beses ding inig sa loob nito ang pangalang matagal ng pilit binubura, Ana Ramos. Patungo sa bahaging matagal ng pinintahan ng mayayaman ng katahimikan, ngunit ngayong gabi ay maaaring unang beses ding inig sa loob nito ang pangalang matagal ng pilit binubura, Ana Ramos. Dahan-dahan niyang itinulak ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Walang langit-ngit, masyadong maayos ang mga bisagra, masyadong tahimik ang paligid, na para bang pati tunog dito ay pinipili kung alin ang papayag ang mabuhay. Pagpasok niya sa loob, unang sumalubong ang amoy ng basang damo at mamahaling sampagitan na nakatanim sa maayos na hanay sa gilid ng garden path. Hindi ito yung samyo ng totoong bakuran sa ordinaryong bahay kung saan humahalo ang lupa, mantika, at usok ng inihaw. Ito ang uri ng amoy na sinadyang ayusin para maging tahimik, para maging elegante, para matakpan ng anumang hindi dapat maramdaman. Sa kanan ay may maliit na fountain na pinatay na marahil para sa gabi, ngunit basa pa ang marmol sa paligid. Sa kaliwa ay nakatayo ang dalawang balete-lukang ornamental trees na pinutulan ng pantay, parang patiligaw na paglaki ay ipinagbawal. Ang bahay mismo ay hindi lantad ang yaman. Mas mapanganib pa nga iyon. Dahil ang talagang makapangyarihan, hindi na kailangang sumigaw. Isang mainit na dilaw na ilaw lang mula sa loob. Isang kurtinang hindi lubos na nakabukas. Isang pinto na tila naghihintay pero hindi nang aanyaya. Habang naglalakad siya sa path na gawa sa malalaking batong madulas sa ambon, naramdaman niya ang sariling tibok sa lalamunan. Hindi ito simpleng takot, hindi rin simpleng galit, para itong paglapit sa altar at bangin ng sabay. Bawat hakbang ay may kaakibat na posibilidad na mali ang pinuntahan niya, pero may mas malalim na takot na baka tama nga. Bago pa siya makadikit sa doorbell, bumukas na ang pinto. Si Gabriel ang sumalubong sa kanya, hindi na nakabarong kundi nakalong sleeves na puti, nakatiklop ang manggas hanggang siko. Mas mukha siyang tao kaysa kanina. Mas mapanganib din dahil doon. Akala ko hindi kayo darating, sabi nito. Akala ko rin. Hindi siya ngumiti. Hindi rin ito ngumiti, umurong ito para magbigay daan. Pagpasok ni Elisa, agad niyang naramdaman ang lamig ng central air conditioning. Ang sahig ay kahoy ngunit halos walang tunog sa yapak. May amoy ng lumang libro, tsaa, at furniture polish. Ang sala ay maluwang, ngunit hindi magarbo. May malaking painting ng ilog sa isang pader, dalawang high-back chair, isang grand piano sa sulok na sarado ang takip, at isang estante ng mga librong hindi halatang display lang dahil may mga bookmark at bahagyang baluktot ang ilang spine. Sa ganitong mga bahay, naisip niya, mahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang prop.
Tulad lang ng mga tao sa loob. Nasaan siya? Direkta niyang tanong. Sa library, sabi ni Gabriel. At bago kayo pumasok, makinig muna kayo. Hindi lahat ng maririnig ninyo roon ay para paniwalaan agad. Pero hindi rin lahat kasinungalingan. Hindi kita kailangan para mag-interpret. Hindi. Sagot nito ng mahina, kailangan niyo ako para maintindihan kung bakit buhay pa kayo ngayong gabi. Saglit siyang tumigil. Iyon ang unang beses na tahasan nitong inamin ang panganib. Gusto niya sana itong sagutin, pero pinili niyang itabi muna ang galit. Lead the way. Naglakad sila sa isang mahaba ngunit dim na hallway na may mga framed black and white photographs ng lumang Maynila, ng mga ribbon cutting, ng mga pamilyang nakatayo sa tabi ng mga politiko. Sa isang litrato, nakita niya ang mas batang bersyon ni Cecilia de Vera, maaliwalas ang mukha, katabi ang isang dating senador at isang bishop. Ang ngiti nito ay yung ngiting sanay sa kamera at sa kapangyarihang hindi kailangang ipaliwanag. Pinagmasdan niya iyon habang naglalakad at may kung anong malamig na unti-unting bumubuo sa loob niya. Hindi na ito basta hinala. Ito na ang pakiramdam na ang mga taong nasa magazine at balita ay pwede palang maging sentro ng pinakamaruming bahagi ng buhay ng mga ordinaryong tao. Pagdating nila sa dulo ng hallway, tumigil si Gabriel sa isang pinto na bahagyang nakabukas. Huwag kayong sumigaw sa umpisa, sabi nito. Ayoko ng utos mula sayo. Hindi utos. Huminga ito ng mabigat, babala, mahina na siya. Bago pa siya makapagsalita, kumatok ito ng marahan at itinulak ang pinto. Mas mainit ang library kaysa sa ibang bahagi ng bahay. May dilaw na ilaw mula sa 2 lampshade at isang standing lamp sa tabi ng armchair. Malalalim ang kahoy na estante, puno ng mga aklat, reports, leather folders. Sa gitna ay may malaking mesa na hindi gaanong gamit, at sa dulo, malapit sa bukas ng bahagya na bintana kung saan pumapasok ang amoy ng ambon at city night, nakaupo ang isang babae sa wheelchair na tinakpan ng wool shawl hanggang tuhod. Hindi na kailangang ipakilala, kahit mas payat, kahit mas matanda, kahit halatang binawasan na ng sakit ang dating presensya, siya pa rin si Cecilia de Vera. Ang mukha niyang pamilyar sa mga donor wall, sa annual report ng ospital, sa mga event photo na nakapaskil sa lobby. Ngunit iba ang totoong mukha kaysa sa nakaprint. Mas manipis ang balat, mas malinaw ang mga ugat sa kamay. Mas kita ang pagkapagod sa ilalim ng mata. At higit sa lahat, mas halata ang isang bagay na bihira sa litrato ng mga makapangyarihan, takot. Draw. Ramos, sabi nito, paus ngunit maingat pa rin ang pagbigkas, na parang sanay pa ring iniingatan ang bawat tunog. Salamat at dumating ka. Hindi siya umupo, hindi siya lumapit agad. Saan ang kapatid ko? Ang tanong ay lumabas na parang matagal nang nakaumang. Walang paligoy, walang respeto sa edad, walang hiya sa apelyido. At naramdaman niya, kahit isang bahagi ng sarili niya ay nagulat sa tono, na wala na siyang kakayahang magkunwari ngayong gabi. Si Cecilia ay pumikit sandali, tila naramdaman ang bigat ng diretsahang iyon. Patay na ang kapatid mo. Walang cushion, walang euphemism, walang I'm sorry muna, diretso. At dahil sa sobrang diretso, para iyong sampal na mas malakas kaysa kung dahan-dahan itong sinabi. Napahawak si Elisa sa likod ng isang upuan. Hindi para umupo, para lang hindi bumigay ang tuhod niya. Hindi siya agad umiyak, hindi rin siya sumigaw. Ang unang pumasok sa kanya ay hindi tunog kundi katahimikan. Isang katahimikang napakalakas na halos mabingi siya. Patay na si Ana. Hindi na posibleng. Hindi na kailangan i-confirm. Hindi na baka. Isang pangungusap. Tapos, ngunit ang katawan niya ay tumangging i-proseso iyon ng buo. Para siyang nabiyak sa dalawa. Isang bahagi ang gustong tanggapin agad, dahil 5 taon na siyang pagod. Isang bahagi ang gustong tanggihan, dahil kung tatanggapin niya, kailangan niyang harapin ang tanong na bakit at paano at nasaan ka ng lahat ng panahong iyon. Saan? Ulit niya, ngunit mas mababa na ang boses, mas mapanganib. Huwag mo akong simulan sa patay na. Sabihin mo kung saan siya dinala, sino ang gumawa, at bakit may mga gamit niya sa storage. Si Cecilia ay tumingin kay Gabriel, na agad umurong sa likod at lumapit sa sideboard para magbuhos ng tubig sa isang baso. Hindi niya ito kinuha nang iabot sa kanya. Umupo ka muna, sabi ni Cecilia. Hindi ako pupunta rito para paupuin. At hindi ka rin makakakuha ng sagot kung hihimatayin ka sa galit. Napakagat si Elisa sa loob ng pisngi.
Gusto niyang basagin ang mesa. Gusto niyang lapitan ang matandang babae at kalugan hanggang magsalita ito ng malinaw. Ngunit totoo rin ang sinabi nito. Ramdam niya ang mabilis na tibok sa tenga. Ang bahagyang paglamig ng mga palad. Ang manipis na panginginig sa daliri. Dahan-dahan siyang umupo sa armchair sa tapat, ngunit hindi inalis ang bag sa balikat, parang handa pa ring tumayo anumang segundo. Ilang sandali ay ang tunog lang ng ulan na nagsisimulang tumama ng pino sa salamin ng bintana ang maririnig. Pagkatapos, nagsalita si Cecilia. Hindi ko siya pinapatay. Kumuyam ang kamay ni Elisa sa armrest. Pero alam mong nangyayari. Nalaman ko ng huli na. Late is still knowing. Hindi umiwas si Cecilia. Oo, ang simpleng pag-amin na iyon, ang walang depensang oo, ay higit na nakagalit kay Elisa. Dahil may mga taong nasanay sa pag-amin bilang anyo ng control. Aamin sila sa tamang bahagi, sa tamang oras, para sila pa rin ang may hawak ng tono. Noong una, sabi ni Cecilia, ang alam ko lang, may ginagamit ang kumpanya ng asawa ko noon na off-book transport para sa mga politically sensitive na cargo. Hindi unusual iyon sa mundo namin. Hindi tama, pero hindi unusual. No papers, no questions, donations here, favors there. Ganyan umiikot ang negosyo at politika kapag may gusto silang hindi damaykit sa pangalan nila. Naramdaman ni Elisa ang sikmurang kumirat. At saan papasok ang kapatid ko? Umabot ng ilang segundo bago sumagot si Cecilia. Nakakita siya ng bagay na hindi niya dapat nakita. May malamig na guhit na dumaan sa gulugod ni Elisa. Ano? Isang delivery sa lumang compound sa May North. Hindi siya target. Nandoon lang siya sa maling oras. Biglang bumalik sa isip niya ang huling routine ni Ana. Palengke, shortcut, paminsan-minsang racket sa encoding. Minsan sumasabay sa jeep papuntang monumento para sa interview. Napakasimple ng buhay ng kapatid niya para maipit sa ganitong klaseng makina. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit madali siyang burahin. Hindi siya simpleng witness lang, tuloy ni Cecilia, habang ang mga daliri nitong payat ay mahigpit na nakakapit sa shawl. Matapang ang kapatid mo. Hindi siya napatahimik agad. May nalaman siya tungkol sa mga babaeng dinadala sa safe houses, sa mga papeles na painpeke, sa mga driver na umiikot sa mga route na walang official manifest. At may isa siyang tinawagan. Napataas ang baba ni Elisa. Sino? Marco. Napatitig siya kay Cecilia nang walang kurap. Sa gilid ng mata niya, naramdaman niyang bahagyang gumalaw si Gabriel ngunit hindi nagsalita. Bakit si Marco? Dahil matagal na silang nag-uusap. Hindi mo lang alam. Parang may lumubog sa dibdib ni Elisa. Hindi simpleng selos o pagtatampo dahil may parte ng buhay ni Ana na hindi niya kilala. Mas malalim. Ang hapdi ng biglang pagkaunawa na habang akala niyang nababantayan niya ang kapatid niya noon, may iba pala itong pinagtitiwalaan, may sariling desisyon, sariling takot, sariling lihim. Ganoon talaga siguro ang mga mahal mo. Akala mo hawak mo ang buong pagkatao nila dahil pamilya kayo, pero may mga silid sa loob nila na hindi mo napapasok. Minahal ba siya ni Marco? Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas. Marahil dahil gusto niyang malaman kung may kahit isang piraso ng lamang sa gitna ng lahat ng karumihan. Nagtagal bago sumagot si Cecilia. Sa pagkakaalam ko, oo. Napakabilis ng galit na sumunod sa luhang muntik nang umakyat sa mata ni Elisa. At anong silbi ng pagmamahal kung hinayaan pa rin niyang mawala siya? Hindi si Cecilia ang sumagot. Si Gabriel. Mula sa likod, mababa ang boses nito. Hindi niya hinayaan. Lumingon si Elisa. Tumahimik ka. Kailangan ninyong malaman. Mula sa kanya ko gustong marinig. Kapag naabutan pa siya ng umaga, sabi ni Gabriel, at may bigat ang bawat salita, swerte na tayo. Tahimik muli ang silid. Sa labas, lumakas ng bahagya ang ulan. Sa loob, parang mas lumiliit ang hangin. Pinagmasdan niya si Cecilia. Sabihin mo ng diretso. Huwag mo nang i-edit para gumanda ang konsensya mo. Tumingin si Cecilia sa bintana at nang magsalita, mas mahina na, mas luma na ang boses, parang mula sa isang taong matagal nang nakikipag-usap sa sarili. Nang malaman ng asawa ko at ng mga tao niya na may nakakita, inutos nilang hanapin ang babae. Nauna si Marco. Itinago niya ang kapatid mo. Hindi agad gumalaw si Elisa. Hindi agad huminga ng buo. Itinago. Buhay si Ana noon. Buhay. Ang salitang iyon ay dumaan sa kanya na parang kutsilyo at yakap ng sabay.
Dahil kung buhay si Ana at itinago, ibig sabihin may panahon. May mga araw, baka buwan, baka taon, isang buong lawak ng oras na hindi nila alam. Isang lawak ng oras na pwedeng pinuntahan niya, hinanap niya ng tama, na agapan. At sa bigat ng posibilidad na iyon, biglang umakyat ang sakit na hindi niya inasahan. Hindi ito ginhawa, mas masakit pa nga kaysa sa agarang kamatayan. Dahil ang biglang nawala ay naging taong nabuhay pala sandali nang wala siya. Nasaan? Paus niyang tanong. Sa isang bahay sa Bulacan muna. Tapos nilipat. Tapos naputol si Cecilia sa pag-ubo. Mabilis na lumapit si Gabriel dala ang tubig, at ngayon ay tinanggap din ito. Uminom si Cecilia ng kaunti, nanginginig ang kamay. Tapos nagbago ang plano. Gusto siyang ilabas ng bansa bilang domestic worker under a false name. Para mawala ang witness at magamit pa. Pero tumanggi siya. Pumikit si Elisa. Nakita niya si Ana sa isip niya, nakataas ang baba, masyadong matapang kahit dapat mag-ingat. Oo, tatanggi iyon. Kahit takot, tatanggi. Anong ginawa nila? Hindi sumagot agad si Cecilia. Tumulo ang isang patak ng ulan mula sa dahon sa labas at pamatak sa windowsill, malakas sa katahimikan. Tinangka siyang ilipat sa isa pang safe site. May kaguluhan. May baha noon sa north. Nasira ang route. Nagkaproblema ang sasakyan. Si Marco ang nagmamaneho. Sinubukan niyang iliga ang convoy. Humigpit ang hawak ni Elisa sa armrest. Baha. KM3. Sa KM3, mahinang tumango si Cecilia. Doon may lumang bodega at flood channel. Doon sila nagkapalitan ng sasakyan. Naramdaman ni Elisa na unti-unting nag-uugnay ang mga piraso. Hindi pa buo, pero nagdidikit. At si Ana, tanong niya. Sa pagkakataong ito, dumiretso ang tingin ni Cecilia sa kanya, at wala nang polish ang mukha. Wala nang donor. Wala nang matriarch. Isang matandang babaeng may pinapasan na kasalanan na hindi na kayang itago ng damit, bahay, o apelyido. Nahulog siya sa flood channel habang tumatakbo. Umalingaw-ngaw ang dugo sa tenga ni Elisa. Hindi siya sumigaw. Hindi pa. Nakatitig lang siya. Hindi na nahanap agad, tuloy ni Cecilia. At ang report na ibinigay sa akin ng mga tao ng asawa ko ay patay na raw. Disposal already handled. Walang katawan. Walang pangalan. Wala. Tumaas ang dibdib ni Elisa sa isang maikling, putol na hininga. At naniwala ka. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko noon. Pero nanahimik ka. Oo. At nag-donate ka sa ospital. At nag-photo op ka sa charity. At nabuhay ka. Ngayon ay narinig na niya ang sariling galit. Hindi na kontrolado. Hindi pa sigaw, pero mas masakit, dahil malinaw. Habang kami, hindi na niya tinapos. Hindi kailangan. Ang buong buhay nila ang sumagot. Ang nanay nilang pumuputi ang buhok sa paghihintay. Ang tatay nilang hindi na nakabangon sa alak at guilt. Ang mga piyestang kulang, ang mga Paskong pilit, ang bawat tunog ng gate na pinakikinggan noon baka sakaling si Ana na. Biglang bamuka ang bibig ni Cecilia na parang may gustong sabihing depensa, ngunit walang lumabas. Dahil wala naman talagang depensa. Bakit ngayon? Tanong ni Elisa, at iyon ang pinakamahalaga. Bakit ngayon mo sinasabi? Si Cecilia ay tumingin sa sariling kamay. Patay na ang asawa ko. Ang anak kong panganay, si Tomas, ang namamahala na ngayon sa natitirang network. Akala ko kapag namatay ang asawa ko, matatapos ang maruruming lihim. Hindi pala, mas lumala, mas walang preno. At si Marco tumingin ito kay Gabriel. Matagal ko siyang tinulungan manatiling buhay. Hindi dahil malinis ako, dahil duwag ako. Pero nitong mga nakaraang buwan, sinabi niyang hindi na niya kaya. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ibalik kahit paano ang pangalan ng kapatid mo. Humigpit ang panga ni Elisa. At ngayon may katawan sa morgue. Dahil pinahanap ko, bulong ni Cecilia. Napatingin si Elisa ng matalim. Ano? Nang malaman kong may lumang disposal record na hindi na isara ng maayos at may site na posibleng nilantad ng baha nitong mga nakaraang taon, nagbayad ako para hanapin. Huli na. Alam ko. Pero iyon ang totoo. Gusto niyang maniwala at ayaw niya ring maniwala. Dahil kahit totoo, hindi nito binubura ang 5 taon. Hindi nito binubura ang kapangyarihang pinili ng babaeng ito kaysa sa buhay ng isang ordinaryong babae. Hindi nito binubura na ang pagkilos nito ay nangyari lang ng ligtas na para sa kanya, nang patay na ang asawa, nang may sakit na siya, nang may dahilan ng magumpisa ng kumpisal.
Ngunit may isang bagay na higit na mahalaga ngayon kaysa sa moral satisfaction ng pagsigaw. May ebidensya ka ba? Tanong niya. Meron, sagot ni Gabriel bago pa makasagot si Cecilia. Logs, partial ledgers, at isang audio file. Nasaan? Sa safety deposit arrangement, hindi hawak sa bahay. At bakit ko kayo paniniwalaan? Dahil si Tomas de Vera alam nang gumagalaw kami. Pagkasabi niyon, parang may dumaan na malamig na hangin sa silid kahit sarado ang karamihan ng bintana. Hindi na ito bagong conflict. Ito ang lumalapit na bangga ng mga bagay na kanina pa umiikot. At naramdaman ni Elisa na papalapit na sila sa puntong hindi na maibabalik sa lihim ang lahat. Ano ang gusto niyo sa akin? Tanong niya. Si Cecilia ay dahan-daang nag-angat ng tingin. Kapag nakuha mo ang ebidensya, huwag mo akong iligtas. Nagulat si Elisa, ngunit hindi pinakita. Hindi iyon hiling ng inosente. Hindi ako inosente. Huminga ng mabigat si Cecilia. Pero gusto kong may kahit isang taong magsabi ng buong pangalan ng kapatid mo sa harap ng mga taong sinanay ko ring katakutin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Elisa. Dahil ang hinihingi sa kanya ay hindi simple. Hindi ito hustisyang malinis. Hindi ito eksenang may malinaw na mabuti at masama. Dahil kung kukunin niya ang ebidensya mula sa mga taong ito, kakailanganin niyang umasa sa mga kamay na marumi rin. At kung ilalabas niya ang totoo, hindi lang mga de Vera ang babagsak. Maaaring kasama roon ang ospital, ang mga police contact, ang mga opisyal, ang mga programang tinulungan ng donor money, ang mga taong walang kinalaman pero makikinabang din sa apelyidong iyon. Saving one thing must fracture another. Hindi man nakasulat iyon saan man sa silid, naroon ito sa pagitan nilang tatlo na parang ikaapat na tao. Bago siya makapagsalita, tumunog ang phone niya. Aiko. Nanlamig siya nang sagutin. Doc, boses ni Jessa. Mabilis, halos umiiyak. May pumasok pong admin with security. Gusto pong ilipat si Marco to another facility daw under donor directive. Tinutulan ko po, pero huwag mong hayaang galawin siya. Putol ni Elisa, biglang tumayo. I-lock nyo ang charting station. Tawagin mo ang chief resident. I'm coming back. Doc, nandito na po sila sa room na wala ang linya saglit sa ingay. Narinig ni Elisa ang sariling hininga na bumibilis. Tumingin siya kina Cecilia at Gabriel. Wala nang oras para sa mas mahabang pagsisiyasat ngayong gabi. Ang laban ay lumipat na. Sa ospital, sa katawan ni Marco, sa huling taong pwedeng magsalita. Kung may ebidensya kayo, ihanda nyo, sabi niya, mabilis ngunit malamig. At kapag nagsinungaling kayo kahit isang detalye, sisiguraduhin kong kasama kayo sa paglubog. Si Gabriel ay tumango agad. Si Cecilia ay hindi ngumiti, hindi nakiusap. Tumango lang din, mabigat, parang tinatanggap ang isang sentensyang matagal na niyang alam na darating. Tumalikod si Elisa at halos patakbo nang lumabas ng library, tumatahak sa hallway na ngayoy mas makitid kaysa kanina, habang sa bawat litrato ng kapangyarihan sa dingding ay parang may mga matang nakatingin sa kanya, at sa bawat hakbang pababa sa pintuan ng bahay ay iisa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi pa tapos ang gabi, ngunit nagsimula na ang yugto kung saan wala ng pagtatago, dahil kung gagalawin nila si Marco bago siya makabalik, hindi lang isang katawan ang mawawala kundi ang huling buhol na nagtatali sa pangalan ni Ana sa katotohanang sinikap ng lahat na lunurin. Dahil kung gagalawin nila si Marco bago siya makabalik, hindi lang isang katawan ang mawawala kundi ang huling buhol na nagtatali sa pangalan ni Ana sa katotohanang sinikap ng lahat na lunurin. Halos nadulas siya sa basang bato ng garden path sa pagmamadali, ngunit hindi siya huminto. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan nang may puwersang halos ikabaluktot ng handle, sumakay, at isang iglap pa lang ay umaandar na siya paalis sa tahimik na kalye ng Makati. Sa rearview mirror, nakita niyang bumukas ang gate ng bahay at lumabas si Gabriel, nakatayo lang sa ilaw ng porch, hawak ang phone sa tenga. Hindi malinaw kung may tinatawagan o pinapanood lang ang pag-alis niya na parang isa siyang piyesang pinakawalan sa board na matagal nang inayos ng ibang tao. Kumabog ang dibdib ni Elisa habang lumulusot sa mga kanto, at sa bawat stoplight na tila sadyang tumatagal, may bahagi sa kanya na gustong isiga sa buong syudad na 5 taon kayong nanahimik. Pero hindi siya pwedeng mawalan ng direksyon ngayon. Ang manibela sa kamay niya, ang pula at berdeng ilaw sa kalsada, ang hamog sa windshield, ang mahinang amoy ng lumang upholstery at ospital pa rin sa sarili niyang balat, iyon ang kailangan niyang kapitan. Tinawagan niya si Sarmiento.
Isang ring lang, sinagot agad. Nasaan kayo? Paalis na ako. Papunta sa ospital. May donor directive daw para ilipat si Marco. Nasa likod namin ang isang sub na posibleng kanila. Huwag kayong dumiretso sa main entrance. Kaya mo bang pigilan ang transfer? Kung legal ang papel, mahirap. Pero kung may attending objection at active instability, pwedeng maantala. Maantala lang, ulit niya, at ramdam niya ang pait sa sariling boses. Sapat na muna, sabi ni Sarmiento. Kapag nakapasok kayo, sabihin niyo ang code. Wing A, sagot niya. Hindi pa, pero malapit na. Habang binabagtas niya ang EDSA pabalik ng Quezon City, ang lungsod ay tila naging mas mapanakit sa detalye. Sa ilalim ng flyover, may mga lalaking nakapayong sa tabi ng kariton ng fishbowl, patuloy sa trabaho kahit umuulan. Sa service road, may mag-inang nakasilong sa saradong tindahan, magkayakap sa iisang kumot. Sa harap ng isang convenience store, may dalawang call center agent na nagtatawanan pa rin kahit halatang puyat. Lahat gumagalaw, lahat may buhay na nagpapatuloy, at naisip ni Elisa nang may biglang hapdi na si Ana ay isa lang dati sa milyon-milyong ordinaryong babae sa ganitong syudad. Hindi headline, hindi influential, hindi protected, at iyon ang dahilan kung bakit naging madali para sa mga taong gaya ng mga De Vera ang isipin na kaya siyang burahin. Nang sumilip sa isip niya ang linya ni Cecilia na patay na ang kapatid mo, hindi iyon agad luha ang ibinalik kundi isang may sensing init ng galit na parang bakal na pinainit ng matagal. Dahil ngayon malinaw na, may mga taong nakaalam, may mga taong natakot, may mga taong pumili ng katahimikan dahil iyon ang mas ligtas para sa apelyido, sa negosyo, sa social standing, sa charity gala, sa mga larawan sa annual report. At habang sila ay pumipili ng tamang oras para magsalita, ang pamilya niya ay pinili ng panahon na madurage ng unti-unti. Pagdating niya sa ospital, hindi na siya dumaan sa harap. Umikot siya sa side parking malapit sa employee entrance. Basa ang aspalto, may tumutulong tubig mula sa yero, at ang ilaw sa likod ng building ay mapatla at masyadong totoo, hindi tulad ng warm light sa Makati House. Ito ang pamilyar na mundo niya. Concrete, stretcher ramps, guard na inaantok pero gising ang mata. Amoy ng basang carton at disinfectant. Pagbaba niya ng kotse, sinalubong agad siya ni Sarmiento na naka-jacket at cap, halatang sinubukang magmukhang ordinaryong driver. Nasa 6th floor na ang pressure, sabi nito habang naglalakad sila mabilis sa service corridor. May papeles sila galing admin, transfer daw to partner facility for advanced neurocare. Partner facility, single ni Elisa. Nitong gabi lang sila nagmamalasakit. Chief resident nyo ang hamarang muna. Pero may board member na raw involved. Napatawa siya nang walang saya. Of course, sumakay sila sa service elevator. Habang umaakyat, narinig ni Elisa ang ugong ng lumang mekanismo, ang pagyanig ng kahon, ang kalansing ng stainless rails sa bawat antas. Sa maliit na salamin sa loob, nakita niya ang sarili, basa ang buhok sa gilid, mapatla ang mukha, ngunit ang mata niya ay hindi na katulad kanina. May nabasag na at may tumigas na rin. May kailangan kang marinig bago tayo lumabas, sabi niya kay Sarmiento, mabilis ngunit malinaw. At doon, sa maikling pagitan ng mga palapag, sinabi niya ang nalaman niya kina Cecilia at Gabriel. Hindi lahat ng nuance, hindi lahat ng sakit, kundi ang mga kailangang gumalaw ang pulis, Ana saw something. Hidden by Marco, attempted transfer, KM3, flood channel, De Vera network. Habang nagsasalita siya, lalong umiigting ang panga ni Sarmiento. Kung totoo yan, mas malaki ta kaysa old missing case. Alam ko. At kapag ginamit natin ng mali, masasagasaan pati kayo. Nasagasaan na kami 5 taon na. Bumukas ang elevator sa 6th floor. Agad sumalubong ang mas malamig na hangin at tensyon na hindi may tatago ng professional silence. Sa dulo ng hallway ng Aiko, may 2 lalaking naka-corporate barong na hindi staff. May isang admin officer na kilala ni Elisa, si MS, Chua mula sa executive office, may hawak na folder at phone. Katabi nito ang chief resident na si Dr. Nardo, halatang dismayado ngunit pilit kalmado. Si Jessa naman ay nasa pinto ng Aiko, namumula ang mata pero matigas ang tindig. Nang makita si Elisa, gaman ang balikat nito kahit kaunti. Dr. Ramos, sabi agad ni MS, Chua, mabilis ang ngiti ngunit malamig ang mata, buti dumating na kayo.
We're facilitating a medically appropriate transfer no, putol ni Elisa. Walang lakas ang boses, pero tumigil ang hallway. Excuse me, no transfer. Patient is unstable, under my service, and currently not fit for movement. Inangat ni MS, Chua ang folder. We have clearance from the board Leah Aison and family legal representative. He has no family here. At wala akong pakialam sa Leah Aison kapag ang pasyente ko ay may fluctuating hemodynamics at possible ongoing neurocompromise. Lumapit ang isa sa mga lalaking nakabarong. Doc, partner hospital has better equipment. Then they can wait until daylight and proper handoff, sagot niya, diretsong tumingin dito. Unless ang concern ninyo ay hindi equipment. Nagdilim ang mukha ng lalaki. Careful, doktor. Ramdam ni Elisa ang pagtayo ng mga balahibo sa batok, ngunit hindi na siya umurong. Sa likod niya, marahang lumapit si Sarmiento ngunit nanatiling nasa gilid. Hindi pa oras. Hindi pa wing open the chart, sabi ni Elisa kay Jessa. Mabilis na binuksan ng nurse ang electronic station. Lumapit siya, nag-log in, at nagsimulang magsalita ng parang nasa rounds, malinaw at propesyonal, ngunit bawat salita ay sadyang pampigil. Patient with recent resuscitation, intubated, fluctuating BP, possible intracranial bleed pending repeat assessment, recent agitation episode, not transport stable. I am entering formal attending hold. Any movement against medical advice will be documented with names. Habang nagtatype siya, naramdaman niya ang tingin ni MS, Chua na parang karayom sa gilid ng mukha niya. You are making this difficult. Hindi siya tumingin. No, I am making this legal. Ilang segundo ang lumipas na puro huni lang ng machines mula sa loob ang maririnig. Tapos narinig nila ang isang alarm mula sa ICU room ni Marco. Hindi yung matagal na flat panic, kundi sunod-sunod na matalim na beep. Kumilos agad si Elisa. Out of the way. Pumasok siya sa room, kasunod si Jessa. Ang SPO dalawang bahagyang bumaba, HR up, at sa monitor ay muling may malakas na stress response. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanya ay ang mga mata ni Marco. Gising. Hindi buo, hindi malinis, pero gising. Nakatingin ito diretso sa kanya na parang matagal na nitong hinihintay ang pagbabalik niya. Sumenyas siya kay Jessa na huwag munang magdagdag ng sedative. Lumapit siya sa tabi ng kama. Marco, Akota, Elisa, bahagyang pumikit ito, senadoryas ng pagkilala. Kung naiintindihan mo ako, blink twice. Dalawang mabagal na blink. Sa labas ng salamin ng ICU room, nakikita niya ang anino ni na MS, Chua at ng mga lalaki, nakabantay. Hindi pwedeng magtagal. Hindi pwedeng humaba ang eksena. Ngunit hindi rin pwedeng sayangin. Nandito sila para ilipat ka, sabi niya, mababa ang boses. Kung gusto mong magsalita, ngayon. Humandara ang ventilator. Pumasok, lumabas ang hangin. Nakita niya ang gulat at takot sa mata ni Marco, kasabay ng kung anong pagod na mas matanda pa sa sugat nito. Inabot niya ang writing pad mula sa bedside table at marker. Hindi pwedeng magsulat ng normal dahil mahina pa. Kaya nilagyan niya ng board sa ilalim ng kamay nito at ay nalalayan ang pulso. Isang salita lang kung kailangan. Dahan-dahan, nanginginig, nagsimulang gumalaw ang kamay ni Marco. Una ay hindi mabasa. Tapos nabuo ang 4 na letra, TOMA huminto. Isa pang pilit na galaw. S. Tomas. Si Tomas de Vera. Naramdaman ni Elisa ang lamig sa tiyan. Ano kay Tomas? Bulong niya. Muling gumalaw ang marker. UTOS utos. Napasinghap si Jessa sa likod. Nagpatuloy si Marco, ngunit lalong nag-ulo ang stroke. Sinundan ni Elisa ang bawat puwersadong galaw. KM3. Tapos isang salitang halos mapunit ang papel bago mabuo, TULAY tulay. KM3. Tulay. Biglang nabuo sa isip niya ang flood channel, ang crossing, ang lugar ng bangga. Dun siya nahulog. Tanong niya, hindi namamalayang nanginginig na rin ang boses. Huminto si Marco. Pumikit. Isang patak ng luha ang lumabas sa gilid ng mata nito at dumaikit sa tape sa pisngi. Hindi niya inaasahan iyon. Sa dami ng galit niya rito, hindi niya inasahang may lugar pa rin sa loob niya para sa awa. Ngunit ang luha ng lalaking ito ay hindi absolution. Isa lang itong katibayan na ang mga duwag at ang mga kasangkot ay marunong ding masaktan, kahit huli na. Muli itong nagsulat, mas pabilis pero mas pangit ang sulat.
HINDI tapos isa pa, KAYA hindi kaya. Napayuko si Elisa. Hindi niya alam kung ang ibig sabihin yun ay hindi niya nailigtas, hindi niya kinaya, o hindi niya kinayang dalhin ang bigat noon. Marahil pareho. Marco, sabi niya, mas marahan ngayon. Nasaan ang ebidensya? Dahan-daang iginalaw nito ang marker. CEC saglit siyang napatitig. Cecilia. Tapos, audio. Natahimik siya. Sa labas ng room, may kumalabog. May tumataas na boses. Si Sarmiento iyon. Wala kayong authority pumasok habang may active assessment. Isa sa mga lalaki ang sumagot, move aside. Naramdaman ni Elisa na nagsisikip ang oras. Kinuha niya ang phone niya at mabilis na nag-type ng isang message kay Gabriel, need the audio now. Tomas named. Aiko under pressure. Walang oras para maghintay ng mahaba, ngunit ipinadala pa rin niya. Pagtingin niya uli kay Marco, nakatingin pa rin ito sa kanya, pilit nakabukas ang mata kahit halatang lumulubog sa pagod. May gusto pa itong sabihin. Ano pa? Tanong niya. Itinaas nito ng bahagya ang kamay, hinahanap ang kanya. Inabot niya. Mainit, nanginginig, nangingitim ang kuko ng hintuturo. Pinisil siya nito ng mas mahina kaysa kanina. Tapos, sa pagitan ng mekanikal na hinga, bamulong sa paligid ng tubo, halos tunog lang, sorry. Isang salita, maliit, huli. Walang kayang ayusin. At doon, sa pinakaayaw niyang sandali, naramdaman ni Elisa ang unang totoong pagbitak ng galit. Hindi dahil napatawad niya ito. Hindi, kundi dahil ang salitang iyon ay nagpakita na walang lalaking madyay gising sa umaga at maibabalik ang kapatid niya. Walang pagsisisi na kasing laki ng 5 taong nawala. Walang sorry na say sapat para sa nanay niyang naghintay sa bintana, para sa tatay nilang namatay na galit sa sarili, para sa bawat gabing iniwasan niyang magtanong dahil natatakot siya sa sagot. Ngunit kahit kulang, naroon pa rin ang salita, at sa kanyang loob ay may isang pagod na bahagi na naramdaman ang mabigat na katotohanan, kailangan niya itong marinig, hindi para gumon, kundi para matigil ang walang katapusang haka-haka. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si MS, Chua kasama ang isang security officer. Doctor, this has gone beyond your authority. Lumingon si Elisa ng dahan-dahan. Labas. We are implementing labas. Ulit niya, mas mababa, mas matigas. The patient is actively communicating in a medico-legal context. Sumilip si Sarmiento sa pinto at doon na niya ibinigay ang signal. Wing A, sabi niya. Hindi malakas, pero narinig. Parang sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang buong hallway. May 2 lalaking naka-civilian ang mabilis na lumapit mula sa dulo. Si Sarmiento ay pumasok na ng tuluyan, nagpakita ng badge. Police. Nobody touches the patient. Napaatras si MS, Chua, nangingitim ang mukha sa inis at gulat. This is harassment. This is preservation, sagot ni Sarmiento. At sino man ang magtangkang mag-transfer ng walang clinical justification, pwede naming i-document. Habang nagkakagulo ang mga boses, nag-vibrate ang phone ni Elisa. Message from Gabriel. Isang audio file. Kasunod ang isa pang text, Cecilia collapsed after you left. Ambulance en route. This is the only copy I can send fast. Tomas knows. Hindi na siya nagdalawang isip. Isinuot niya ang isang earbud at pinatugtog ang audio sa pinakamababang volume. Una, static. Tapos boses ni Cecilia, mas bata, mas matatag, at isa pang boses na malalim, lalaki, siguradong si Tomas o ang yumaong ama. Ngunit nang tumakbo ang file ng ilang segundo, naging malinaw. The girl saw the manifests. Tinig ng lalaki. Then remove the problem. Sumunod ang boses ni Cecilia, nanginginig pero malinaw. Nobody's near the route. Do it clean. Napapikit si Elisa. Ang mga salita ay parang yelo sa gulugod. Hindi nito tinatanggihan. Hindi nito pinapabuti. Direkta. Marco can move her. If he fails, Tomas handles it. Pagkarinig niya sa pangalang iyon, napadilat siya. Sa tabi niya, si Marco ay nakatingin lang sa kisame, tila ubos na. Hindi pa tapos ang file. May lagutok ng baso. May hinga. Tapos ang huling malinaw na linya, boses ni Cecilia uli, halos pabulong, no name. No report. Let the family bury silence. Natapos ang audio. Ilang segundo, hindi gumalaw si Elisa. Sa loob ng ICU room, tuloy ang alarms, tuloy ang tensyon,
tuloy ang trabaho ng ospital na tila walang pakialam na may isang buhay na kwento ang nabuksan at may mga taong pwedeng bumagsak pagsapit ng umaga. Ngunit sa kanya, may nagbago. Hindi na hinala, hindi na malabong kwento ng mga takot na saksi. May boses na, may utos, may pangalan. Hindi pa buong hustisya, ngunit may sandatang hindi puro alaala. Inalis niya ang earbud at iniabot ang phone kay Sarmiento. Listen. Tinitigan siya nito sandali, at marahil may nakita sa mukha niya na sapat ng paliwanag, dahil tinanggap nito kaagad. Habang pinapakinggan ng pulis ang audio, sumandal si Elisa sa gilid ng kama ni Marco. Napansin niya na humihina na muli ang lakas nito. Ang BP, matapos ang spike, ay bumabagsak ng dahan-dahan. Hindi dramatic crash, pero ang klaseng pagbaba na alam ng doktor ang ibig sabihin kapag pagod na ang katawan. Prepare pressers, sabi niya kay Jessa, at agad itong kumilos. Hindi dahil sigurado siyang mababawi pa nila ng matagal, kundi dahil hindi pa siya handang hayaang matapos ito habang nakatayo roon ang mga taong gustong itago siya. Habang ina-adjust ang linya at dumadaloy ang gamot, napatingin si Elisa sa mukha ni Marco. Sa ilang segundo ng katahimikan sa pagitan ng utos at tugon ng makina, biglang naalala niya ang isa sa mga gabing hinahanap nila ito noon sa terminal. Umiinom ng coke sa bote si Ana, kunwari walang pakialam, pero panay ang silip sa mga tricycle. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya o naaawa, sabi nito noon. Tinanong niya kung bakit, sumagot si Ana, kasi may mga taong mukhang gusto namang maging mabuti pero laging huli. Noon, inis na inis si Elisa sa sagot. Ngayon, gusto niyang murahin ang kapatid niya sa pagiging tama. Dahil si Marco nga marahil ang uri ng tao na gustong bumait, pero laging huli. At ang huli, sa mundong ito, ay halos kasintumbas ng wala. Binalik ni Sarmiento ang phone sa kanya, matigas ang mukha. Sapat ito for emergency preservation orders and pick-up, pero kapag inilabas natin agad, say sabog. Pasabugin mo, sabi niya. Napatingin ito sa kanya. Sigurado kayo. Tumingin siya sa salamin ng ICU room. Nakita roon ang sarili niya, si Jessa sa likod, si Marco na nakakabit sa makina, si MS, Chua na pinapigilan ang sarili. Ang mga taong nakabarong na ngayon ay hindi na makapasok, at sa likod ng lahat ng iyon, ang refleksyon ng koridor ng ospital na pinondohan din ng perang marumi ng mga De Vera. Walang clean solution. Alam niya iyon. Kapag pinasabog niya ito, masasangkot ang ospital. Mawawala ang trust ng publiko. Posibleng matanggal siya. Posibleng mapasama pa ang nanay niya. Posibleng maubos ang natitirang tahimik na buhay nila. Pero kapag hindi niya ginawa, mangyayari ang eksaktong hiling ng mga taong nag-utos noon, let the family bury silence. At pagod na siyang maglibing ng katahimikan. Oo, sabi niya. Pero una, isecure mo ang morgue. Pangalawa, kuhanin mo si Tomas bago makalabas ng bansa. Pangatlo, huwag mong palabasin na hero si Cecilia. Hindi siya hero. Tumango si Sarmiento. Hindi ko gagawing malinis. Good. Sa tabi ng kama, muling gumalaw ng bahagya ang kamay ni Marco. Yumuko si Elisa. Mahina na ang mata nito, malabo na ang focus. Nahanap ba halos hangin lang ang tunog? Oo, sagot niya, kahit ramdam niyang napupunit ang dibdib niya sa pagsasabi ng totoo. Nahanap na namin. Nagsara ang mata nito. Hindi agad tuluyan. Dahan-dahan. Parang pagod na talaga. At sa sandaling iyon, kahit abala ang lahat sa paligid, kahit may legal at pulis at administrative war na nagsisimula, pinahintulutan ni Elisa ang sarili niyang ay lapit ang noo sa nakahigang kama ng isang segundo lang. Isang segundo ng tahimik na pagdadalamhati na walang nakakarinig. Hindi para kay Marco lang. Para kay Ana. Para sa sarili niyang 5 taong hindi marunong huminto. Para sa pamilyang hindi alam kung paano sisimulan ang pagluluksa sa isang bagay na matagal nang nangyari pero ngayon lang naging totoo. Pag-angat niya ng ulo, may luha na sa mata niya ngunit hindi na niya pinahid agad. Hinayaan niya iyon. Hindi dahil dramatic, kundi dahil wala na siyang pakialam kung sino ang makakita. Doc, mahinang sabi ni Jessa, BP is dropping again. Tiningnan niya ang monitor, ang lines, ang kulay ng balat ni Marco. Alam niya ang laban na ito. Alam niya rin kung alin ang pwedeng habulin at alin ang unti-unti nang lumalayo. Nagtrabaho pa rin siya, syempre. Nag-utos, nag-adjust, nagbigay ng chance. Dahil doktor siya, at kahit gaano niya kagustong kapuotan ng pasyenteng ito,
Bahagi pa rin ng propesyon at ng pagkatao niya ang lumaban para sa buhay habang may laban pa. Ngunit sa pinakaloob-looban niya, may mapait ng pagtanggap na ang pinakamahalagang nakuha niya sa gabing ito ay hindi ang posibilidad na mabuhay si Marco ng matagal, kundi ang pagputok ng pader na matagal nang humahadlang sa pangalan ng kapatid niya. Sa labas ng Aiko, nagsimula nang dumami ang tao. May legal, may police, may administrators, may chief of hospital service na kaka-rating lang, hala ang mukha sa gulo. Narinig niya ang mga salitang media risk, donor implications, containment, at halos gusto niyang tumawa muli sa kabalintunaan. Containment, lahat sila containment ang gustong gawin. Ngunit ang pagkawala ni Ana ay hindi outbreak na pwedeng ikulong sa chart. Ito ay sugat na pinabayaang magnana ng 5 taon. At ngayong bamuka na, walang antiseptic statement ang sasapat. Lumingon siya sa bintana sa dulo ng Aiko Wing. Sa labas, humihina na ang ulan. Sa silangan, may napakaliit na paggan ng dilim, halos hindi pa umaga ngunit hindi na lubos na gabi. Doon niya unang naramdaman ang totoong pagod na mas mabigat kaysa puyat. Ang pagod ng taong alam na pagkatapos ng gabing ito, wala nang babalikan sa dating bersyon ng buhay. Kailangan niyang umuwi sa nanay niya at sabihin ang totoo. Kailangan niyang pumunta sa morgue at kumpirmahin ang katawan. Kailangan niyang harapin ang hospital board, ang pulisya, marahil ang media, marahil ang korte. Kailangan niyang tanggapin na ang paglabas ng pangalan ni Ana ay maaaring sumire sa natitirang tahimik na araw ng pamilya nila. Ngunit kailangan din niyang tanggapin ang mas masakit, na ang katarungan, kapag dumating, ay hindi kagaya ng mga eksena sa telebisyon na may ginhawang kasunod. Maaaring may aresto, maaaring may hearing, maaaring may headlines, pero wala roong pagbabalik, wala roong kamay ni Ana na muling hahawak sa kanya sa palengke. Wala roong tawag na ate, pasalubong. Ang makukuha lang nila ay pangalan, sanhi, mga mukha ng may sala, at isang formal na pag-amin ng sistemang sumire sa kanila. Minsan, iyon lang ang mayroon. At minsan, kailangan mo nang tanggapin na iyon ay hindi sapat, pero iyon lang din ang maaari mong ipaglaban. Nang muling bumaba ang tingin niya kay Marco, napansin niyang tahimik na ito, halos wala ng tensyon sa noo, at sa unang pagkakataon mula nang makita niya ito, wala na roong desperasyong gustong habulin ang oras. Hindi pa rin siya sigurado kung mabubuhay ito hanggang sa buong umaga. Hindi rin siya sigurado kung gusto pa ba nitong mabuhay lampas sa nagawa nitong pagsasalita. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi na mababaon si Ana sa katahimikan. At habang ang unang maputlang liwanag ng umaga ay humahaplos sa salamin ng Aiko at ang ospital ay nagsisimula na namang huminga para sa panibagong araw ng mga pasyente, bantay, at kasinungalingang kailangang lampasan, tumayo si Elisa ng tuwid, pinahid ang pisngi, at humarap sa pinto, handa sa susunod na yugto ng digmaang hindi na pribado, hindi na tahimik, at hindi na kailanman magiging malinis.